Nagsimula ang kwento gaya ng marami pang iba. Biglang naglabasan ang mga gate, sumulpot ang mga halimaw, nagkaroon ng bagong kakayahan ang mga tao, at muli, natamo ang mundo ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapang yun ay sandali lamang nang ito'y magdusa sa bagong pagsubok sa anyo ng pintong pula, tinawag na pinakamasamang sakuna na naranasan ng sangkatauhan, ang Chaos Gate. Kahit sa pagsama-sama ng lakas ng maraming mangangaso, naging imposibleng gawain ang pagsara ng gate. Tila nauhaw sa katapusan ang sangkatauhan, ngunit lumitaw ang 12 makasaysayang mangangaso. Kanilang nilupig ang kalamidad na kilala bilang Chaos Gate, naging mga bayani na nagligtas sa sangkatauhan. At ang 12 bayaning yun ay kilala bilang ang 12 apostol. Sa loob lamang ng record na 79 na oras, nag-api ng grupo ang halimaw ng pagsira. Ngayon, makapagpapahinga na ang sangkatauhan sa susunod na 100 taon hanggang sa muling magbukas ang susunod na Chaos Gate. Ibig sabihin nito, 100 taon na naman mula ngayon bago muling magtipon ang 12 apostol. Lahat ay may kanilang mga plano para sa pagreretiro. Ngunit tila may isang partikular na mangangaso, ang emperador ng kidlat, na hanggang ngayon ay hindi pa handang magdesisyon. Sa ngayon, kahit ang mga kaibigan niya ay alam na. Nakakakilala kayo kung ano ang plano niya. Doon niya unang ipinapahayag ang kanyang pagnanais na maging isang manunulat, partikular na isang web novelist. Kaya, ilang buwan matapos isara ang Chaos Gate, sinimulan ng Thunder Emperor ang kanyang online lectures mula sa isang lalaking may pangalang Peterson. Nagsimula ng mangarap ang Emperor ng isang maaliwalas na kinabukasan na naghihintay para sa kanyang karera sa pagsusulat. Napakalakas ng kagustuhan niyang maging manunulat kaya't nagsimula siyang isipin na marahil ito na ang kanyang tadhana. Habang tinutok niya ang kanyang atensyon sa pakikinig at pagsusulat base sa mga turo ni Peterson, biglang may mga kasamahang kanina sa trabaho ang sumingit sa kanya. Akala nila sapat na ang kanyang ginawa para sa araw na yun. Subalit kahit anong gawin ng Emperor para makapagpahinga, may deadline siyang dapat tuparin at bukas na ang deadline. Walang puwang para maging tamad. Nagbigay ng magandang kapalaran ang kanyang mga kasama sa trabaho bago siya iwan sa isang kafe. Habang walang tigil na naghihanda ang Emperor upang magbalik sa kanyang ambisyosong gawain, may napapansin tayong kakaibang bagay sa labas ng bintana. Mayroong nakikilos na takip ng ilalim ng kalsada. At biglang nagsilabasan ng isang nakakadiri at makong na halimaw mula sa kalsada. Samantalang ang kasama ko ay masipag na nagtatrabaho, lubos na walang kamalayan sa panganib na nag-aabang sa labas. Sinasadya niyang minamadali ang mga latte tulad ng walang bukas, at patuloy na nagdadala ng inumin ang waiter sa kanya. Kasama na ang pagkakasulat na ito, pang-18 order na niya ito. Ang mahirap na babaeng nasa likod ay nag-aalala kung paano nagagawa ng isang lalaki na ito kalaki ang iinumin. Upang bigyan ng kanyang sarili ng adrenaline rush na kailangan niya, isinusuot niya ang kanyang headphone at pinapakinggan ang kanyang paboritong playlist. At sa ganun, handa na siya para ilabas ang lahat ng kanyang kaya sa pagiging malikhain. Sa parehong oras, ang halimaw ay lumilitaw na mula sa kanal at nagsisimulang mambulabog. Nagkakagulo at nilalapa na ng halimaw ang mga tao. Ngunit ang ating binata ay patuloy pa ring walang kamalay-malay. Nagpapalakas sa kanyang pandinig ang musika. Halos tapos na siya sa kanyang drawing, ang tanging natitira na lamang ay ang mga huling pagdudukdok. Matapos maglaan ng kaunting oras sa pagpapakinis ng kanyang trabaho, isang pindot na lang mula sa pagtapos. Ngunit bago pa niya maipindot ang huling pindutan, nailansag ng halimaw ang salamin ng kape. Pinaandar ang kanyang laptop at lahat ng kanyang gamit ay lumilipad. Ang tanging hangad ng lalaki ay tapusin ang kanyang gawa. Ngunit ngayon, ang laptop niya ay nasa sahig, nabiyak na sa 2 piraso. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ito. Ngunit ang tanging maaari niyang gawin ay ang maranasan ng buong pananagutan para sa kanya. Nawawala ang manuskrito. Ito rin ang nagpapakulo sa galit ang Emperor. At kahit hindi gumagalaw mula sa kanyang pwesto, sinasaktan niya ng kuryente ang malaking halaya na iyon, prinito ito na para bang walang kabuluhan. Pero kahit pagkatapos prituhin ang halaya, hindi pa rin kontento ang Emperor. Gusto niya na bumangon ulit ito dahil hindi pa niya ito maayos na nasasangag. Bigyan natin ng flashback kung paano napadpad sa kainan ng Emperor. Magtransisyon ang eksena sa isang ibang lugar, isang baliw na babae ay nakahandusay sa couch,
kumakain ng chips habang nanonood ng nakakapigil hininga na pelikula sa TV. Ang pangalan niya ay Hong Yam Tae-so. Siya ay isang S-rank hunter, at ang ate ng ating batang lalaki. At kung pag-uusapan si Hee-jun, siya ang pinakabata sa tatlong magkapatid na Tae, at ang tunay niyang pangalan ay Tae Hee-jun. Mukhang hindi tuwang-tuwa si Hee-jun na makita ang kanyang walang kwentang kapatid na nagpapaligoy-ligoy gaya nito. Ngayong alam na natin si Hee-jun, magbigay tayo ng kaunting background kay Tae Hee-so. Siya ay isa sa mga nangungunang S-rank hunters ng bansa at kapitan ng 7th Division ng Guardian, isa sa mga nangungunang guild. Hindi lang yun, pero sa kanyang maladyosang hitsura at kahusayan sa fashion, siya ay isang superstar sa mundo ng mga hunter. Ngunit sa ngayon, wala siyang kaangkla-angklase sa eleganteng matapang na babae na ini-imagine ng lahat. Kinuha ni Hee-jun ang TV remote at pinalitan ang channel, biglang sumama ang kanyang mood tulad ng isang nakakasilaw na brat sa iPad. Galit siya dahil iniistorbo niya ang kanyang pinakaasam-asam na pahinga. Pero pinaalala sa kanya ni Hee-jun na bilang isang self-employed freelancer, technically wala siyang trabaho na pwedeng ipahinga. Dahil nasa bahay siya, gusto niya na tumulong sa household chores. Kung hindi niya gusto yun, at least daw lumabas siya at mag-exercise. Habang nag-aaway ang magkapatid, biglang tumunog ang telepono ni Hee-jun, kumuha ng kanilang atensyon pareho. Nang tignan niya ang notification, pareho silang nalaman na biglang nag-appear ang isang gate sa Mapo District, Seoul. Nabalita sa TV News ang parehong report. Dahil sa biglang paglabas ng gate, itinalaga ang lugar bilang red zone, at pinapayuhan ang lahat na manatili sa loob kung maaari. Ang mga mamamayang nasa labas ay hinihikayat na maghanap na ng proteksyon agad. Nang marinig ito, desidido si Hee-so na lumabas. Tinanong ng kanyang kapatid kung nakatanggap siya ng opisyal na imbitasyon, sa kanyang sagot ay hindi. Mag-isa siyang pupunta, dahil sa iniisip niyang mas mabuti nang pigilan ang kalamidad bago pa ito mangyari. Kaagad siyang nagtanggal ng kanyang nakakatawang salamin, biglang naging isang napakagandang mga ngaso na maririnig mo na sa mga kwento. Kahit si Hee-jun ay hindi napigilan na mapansin kung gaano kahusay tumingin ang kanyang ate. Pero pinapagaan niya ang loob nito na hindi na kailangan pang lumabas. Dahil naroon lamang siya, isang writer na walang nagawang libro at walang trabaho, dahil sakto lamang na nasa malapit siya nang maglalakad ng maganap ito. At ganoon nga, isa simpleng desisyon ang nagdulot kay Hee-jun na mawala ang lahat ng kanyang inalay na puso. Sa kanyang laptop na nasira ang bahagi, ang hard drive nito ay lubusang wasak na. Walang pag-asa na muling maibalik ang nawalang manuskrito niya. Mas lalo pang masakit dahil ito sana ang kanyang unang akda. Lubos siyang naniniwala na sa kanyang unang nobela, magtatagumpay siya at magkakaroon ng pagtatanghal bilang isang magaling na baguhan sa industriya ng web novel. Bilang isang sikat na manunulat, siya ang magwawagi ngayong taon ng gawad sa web novel, magkakaroon ng mga lecture, at sa wakas ay papasok na sa kanyang kasikatan. Ngunit ngayon, lahat ng mga pangarap na iyon ay umiikot lamang sa kanyang utak, hindi nagtagumpay na maging totoo sa realidad. Kaya para maglabas ng inis, siya ay tunay na umaasang maghapunan ng higit pa kaysa isang. Konti na lang ang mga pulpol. Siguradong sigurado siya na malalaman ng mga daga na ito na sila'y nagkamali sa taong hindi dapat nila ginalit. Nakatutok na siya sa boss monster. At tanging isang bagay na lang bago niya ito gawing halimbawa. Ipapakita niya sa mundo kung bakit ang pagsasamantala sa kanya ay isang masamang ideya. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, nagsimula ng in-neutralize ng mga tauhan ang banta. Nagpadala ang team isang unit sa lugar at matagumpay na linisin ang karamihan sa mga monster at masiguro ang ligtas na paglikas ng mga sibilyan. Handa na ngayon ang mga sundalo na magtungo at puksain ang natitirang mga monster. Ilan na lang ang natitirang daga, at kapag sila'y natapos na, mapapalaya na sila. Natutuwa sila sa kung paanong maayos na natugunan ang banta, lalo na at ito'y kategorya bilang biglaang pinto na kilala sa pagiging isang malaking hamon. Pero, sa totoo lang, ang rason sa likas na pagtagumpay nila ay maliwanag. Kasama nila si Bulldozer Masaoki. Si Masaoki ay isang malakas na nilalang mula sa Emergency Response Unit, Guardian's 4th Division. Isang A-rank na hunter na may malamig na ugali, mariin niyang iniuutos sa kanyang team na itigil ang kanilang kwentuhan. Baka lumabas ang boss monster anumang oras, at hindi pa nila ito nakukuha. Inilugmok nito,
May isang sundalo na hindi nababahala. Eduel Koyo, may isang A-rank na mandaragat sa kanilang panig, kaya paano sila mabibigo? Ngunit ipinapaalala sa kanila ni Mas Aoki na dapat silang maging mapanuri. Alam niya na maaari ang halimaw ay pamano. Alam niya na kailangan nila ng dagdag na tulong. Kung wala nito, wala silang tsansang mabuhay. Lumalabas ang isang pagsabog ng lila na apoy mula sa Hydra, at naghanda na ang mga sundalo para sa pinsala. Ngunit biglang dumating si Soki, at ikinubli ang kanyang koponan mula sa mapanganib na atake. Pagkatapos ng paghadlang sa isang atake, mukha siyang pagod na pagod. Alam niya na kailangan nilang bawasan ng oras hanggang dumating ang dagdag na tulong. Ang problema, ang isang ulo ng Hydra ay nasa antas A na, at kung lahat ng 9 na ulo ay atakihin, maliit ang tsansa na mabuhay. Ngunit hindi sumusuko si Soki. Kung mayroong mga taong dapat iligtas, at kung may lakas pa siya, lalaban siya para sa kanila, sa gantimpala ng kanyang sariling buhay. Kaya ginagawa ni Soki ang dapat gawin ng isang matapang na bayani. Lumukso siya sa himpapawid at bumagsak tulad ng isang lintik na meteor, gamit ang kanyang baraha upang pabagsakin ang 2 ulo ng halimaw. Ito ay isang maliit na tagumpay, ngunit hindi sapat upang lubusan ng maalis ang panganib. Isa sa mga ulo ng Hydra ay pumutok ng isa pang lila na pagsabog, at si Soki mismo ang tinumbok nito. Inunahan siya ng atake, at nawala na siya ng kakayahan. Ngunit hindi pa tapos ang Hydra. Itinaas nito ang lahat ng ulo nito, pumipilit ng enerhiya upang bumuo ng isang napakalaking fireball. Si Soki, duguan at pasa-pasa, alam niya na kung hindi nila ito mapigilan, mawawala ang buong lugar. Ngunit biglang, may isang kidlat na tumagsilip sa kalangitan, tumatama sa fireball ng halimaw at nagdudulot ng pagkabuwag nito. Labis na namangha si Soki, tagamasid habang namumuo ang kidlat, at nakatayo sa harap niya ay walang iba kundi ang Thunder Emperor. Galit na galit si Hee-jun. Isa lang ang kanyang kulang para tapusin ang kanyang manuskrito, pero itong mga halimaw pa ang sum-iron ng lahat ng iyon. Ang boss monster ay napapaluha sa takot habang pumupuno ng kislap na aura si Hee-jun. Labo at desperado, tinutok nito ang sarili sa kanyang kawakasan. Ang layunin ni Hee-jun, sa kabilang dako, ay gawing halimbawa siya rito. Kaya't kanyang pinaglaruan ang kanyang kamay sa ere at ibinigay ang matinding sampal sa isa sa mga mukha ng halimaw. Hindi lang isa, sampal-sampal ang sunod na iginawad hanggang sa ang nilalang ay humahagod. At sa sandaling worry sapat na, biglang inilabas ni Hee-jun ang kanyang huling, pambihirang saksak. Kidlat na kay lakas na ang Hydra ay prinito ng husto, pero kahit na napabagsak na ang malaking nilalang na ito, hindi pa rin natatanggal ang galit ni Hee-jun. Galit pa rin siya sa kanyang deadline para sa manuskrito. Habang nagsisimulang bumangon ang natirang mga sundalo, labis silang naguguluhan sa nangyari. Nakikita nila na napigil na ang halimaw, ngunit nag-aalala sila para sa kanilang kapitan. Si Soki ay halos walang malay pero buhay pa rin at nagmadaling lumapit ang team sa kanya. Napansin din nila ang bangkay ng Hydra at pagmasdan ito ng mas maayos, nakita nila ang isang malaking umbok sa isa sa mga ulo nito. Mukhang may isang bagay o isa na sumalakay dito ng may kamanghamanghang lakas. Marahil, iniisip ng mga sundalo na si Soki, ang kanilang kapitan, ang responsable para sa pinsalang ito. Agad kumalat ang balita. Iniulat na isang A-rank na hunter, si Soki, ang lumaban at nag-api ng isang AAA ranked monster ng nag-iisa, kahit may malaking agwat sa kanilang ranggo. Bagamat nananatiling isang misteryo, bakit biglang lumabas sa loob ng 2 taon ang isang AAA monster mula sa isang A-rank gate? Si Soki ay naging sensation sa internet, at naging paksa ng maraming videos ang kanyang makalumang laban. Ngayon ay may mahigit na 100 milyong views na. Pinupuri siya bilang isang bayani, kahit na siya'y sapat na nilamas sa kanyang katawan upang magbigay ng 14 na linggong panahon para sa pagpapagaling, kasama ang permanenteng pinsala sa kanyang vocal cords mula sa masiselang salita na sinabi niya habang sa laban. Samantala, sa isang mataas na pagpupulong ng mga pinuno sa Hunter, pinag-uusapan ang mga kilos ni Soki. Isang miyembro ang nagmumungkahi na agad siyang i-recruit sa Guardian Guild dahil sa kanyang kahusayan. Ngunit may ibang tutol na binabanggit na A-rank lang siya. Ngunit kahit ang mga mapagduda ay kinikilala na posibleng may promote si Soki sa S-rank.
Tahimik na nagmamasid sa pulong si Hye-sa, ang kapatid ni Hee-jun. Alam niya na hindi si Seok-hee ang nakatalo sa Hydra, kundi ang kanyang kapatid. Siya'y nababahala sa kung ano ang maaaring mangyari kung alinman ang makaalam ng katotohanan. Si Do-wang, ang pinuno ng Guardian Guild at isang S-rank hunter, nag-aalinlangan na baka si Thunder Emperor ang nasa likod ng pagkatalo ng halimaw. Nagtatanong siya kung sa tingin nga ni ay may naniniwala ba talaga na kayang talunin ng isang A-rank hunter ang isang AAA monster. Hindi siya kumbinsido, nanatiling kalmado si Hye-sa, nagkukunwari na wala siyang alam, ngunit sa loob ay nagpapanik siya. Kung sakaling malaman ni Do-wang ang katotohanan, sila ni Hee-jun ay magkakaroon ng malalim na problema. Do-wang ay umalis ang isa sa pulong, halata ang pag-aalinlangan. Tiyak siya na kaya lamang ng isang katulad ng kaisang emperador ng kidlat ang makapanlaban sa isang nakakatakot na halimaw. Kahit gaano pa itago o alisin ni kaisang emperador ang kanyang marka, determinado si Do-wang na hanapin siya at makilala ng personal. Sa susunod, makikita si kaisang emperador na tila nakatutuyot at paisang parang inihagis sa gitna ng disyerto. Ang taong literal na niluto ang isang higanteng halimaw ng isang kidlat ay ngayon ay takot sa kanyang pagsusuri ng manuskrito. Sa ating kasaysayan, ang mapangilabot na hukom na ito ay walang iba kundi si Gu Kyung-mo, isang editor mula sa Gold Label Publishing, Editing Team 3. At sa wakas, ibinibigay ni Kyung-mo ang kanyang hatol. Wala sa kwento ang magbibigay sa mga tagapanood ng kasiyahan. Pakiramdam ni Hee-jun ay parang nasalanta siya ng kidlat. Samantalang si Kyung-mo naman, nagpapatuloy sa kanyang masusing pagsusuri. Bagamat mabuti ang setting, ang problema ay ang bawat halimaw ay naalis sa isang tama lamang. Pinipili ng kwento ang estilo kaysa sa nilalaman, na nagiging imposible para sa mga mambabasa na manatili nakatuon. Walang pag-unlad ng karakter, walang realidad. Kung magpapatuloy ito, hindi makakalubog sa kwento ang mga mambabasa. Mawawalan sila ng interes. At binitiwan niya yon. Sa pagkadismaya, sinubukan ni Hee-jun na ipagtanggol ito. Binigay niya ang kanyang pinakamagandang pagsisikap upang gawing kapani-paniwala ang kwento. Pero waring hindi lamang ang paulit-ulit ang problema sa kanyang script. Ibinabasura ni Kyung-mo ang kanyang iPad patungo kay Hee-jun at tinanong siya tungkol sa pinakahuling balita. Isang Guardian Hunter kamakailan lamang ang nagligtas sa mga sibilyan sa panahon ng biglang labasan ng pinto ng parang. Halos mamatay siya sa proseso. Ito nga, sabi ni Kyung-mo, ang dapat mong isulat. Isang simpleng hunter, hindi pa maging mataas na ranggo, na nagbanta ng kanyang buhay upang protektahan ang mga tao. Ang lapit, ang desperasyon sa labang yun. Iyan ang kulang sa kwento ni Hee-jun. Kahit hindi nila yun napanood sa personal, makakaugnay ang mga tao sa isang bayani sa emosyonal na paraan. Iyan ang paano ang pangalan ay nagiging nakaukit sa kasaysayan. Kahit hindi sila naroon, pakiramdam nila ay sila mismo. Naunawaan nila ang puso ng taong yun, ang kanilang pakikibaka, ang kanilang sakit. Iyan ang halaga ng tunay na buhay. At bigla, may pumindot sa puso ni Hee-jun. Sa wakas, naging malinaw na sa kanya. Yumukod siya bilang pagpapasalamat, kinikilala ang kanyang pagkakamali. Hindi man lang isinama niya ang damdamin ng audience. Ngayon na naiintindihan na ni Kyung-mo ang dapat gawin, nagdesisyon siyang bigyan siya ng isa pang linggo para baguhin ang kanyang manuskrito. Labis na nagpapasalamat si Hee-jun. Pero bago umalis, ibinalita ni Kyung-mo ang final warning. Ito na ang huling pagkakataon niya, kaya dapat niyang hindi ito sirain. At kung gagawin niya ito, mas mabuting maghanda na siya para sa pagterma ng kontrata. Siyempre, ang huling linya na yan ay nagpadala ng malakas na panic mode sa makapangyarihang Thunder Emperor, para siyang nabuhusan ng maraming pawis at biglang napadpad sa sonahan. Sa kanilang tahanan, pagod na pagod si Hee-jun. Siya'y pabagsak sa sofa, walang awa sa kanyang lakas. Naiinis ang kanyang mas matandang kapatid, na nakikitang negatibong enerhiya niya, kaya sinugod siya sa noo. Pero patuloy pa rin ang reklamo ni Hee-jun, nag-pity party sa pagkabigo niya. Sa gitna ng frustration, damaloy ang mga luha sa kanyang mga mata habang tinanong niya ang kanyang kapatid kung ano't ano ang dapat niyang gawin ngayon. Ipinakita niya sa kanyang kapatid ang kanyang problema, nababagot na kailangan niyang baguhin muli ang kanyang script. Kung hindi niya ito maayos, matitigil ang kanyang kontrata sa entertainment company. Nais niyang gawing mas makatotohanan ang istorya.
Ngunit ang tanging bagay na humaharang sa kanya ay ang kanyang sariling kakulangan sa pagsusulat. Dahil sa pagkausyoso, itinanong ng kanyang kapatid kung ano ang kanyang naunang isinulat. Mariing ibinahagi ni Jun ang kanyang script, kung saan niya daw natapos ng isang bugso ng atake ang 30 rank na mga halimaw. Para sa kanya, ito ang pinakatunay na setting na posible. Sa kanyang pananaw, walang ibang mas makatutuhanang plot kaysa dito. Mukhang akala ni Bro na dahil kayang tapusin niya ng isang suntok ang mga halimaw, lahat ay ganap na malakas. Kahit ang kanyang kapatid ay nauunawaan ang mali. Kaya tinanong niya ang kanyang palaisipan at gullible na kapatid kung kailan ba ito lumaban tulad ng normal na tao. May pagmamalaki, masiglang sumagot si Hee-jun ng positibo. Nang tanungin kung kailan ito nangyari, naalala ni Hee-jun ang insidente sa Chaos Gate. 70 oras na walang tigil na pakikipaglaban laban sa patuloy na daloy ng mga halimaw. Isa ito sa pinakamabangis na laban sa kanyang buhay. Gayunpaman, ipinunto ng kanyang kapatid na hindi araw-araw ang ganoong pangyayari. Bihirang mangyari ang Chaos Gates, at ang paggamit nito bilang sanggunian ay hindi nagpapakita ng mga hirap ng isang karaniwang hunter. Nauutik, itinanong ni Hee-jun ang proseso ng pag-iisip ng kanyang kapatid. Paalala sa kanya ng kanyang kapatid na, sa mundo, mayroong lamang 12 nahuhusay na mga mangangaso. Karamihan ng tao ay hindi maunawaan ang mga karanasan ng isang nasa tuktok ng kapangyarihan. Sa totoo lang, ang karamihan ng mga mangangaso ay nasa ranggong F hanggang C. Ang pag-abot lamang sa A ranggo ay nangangahulugan na may higit na kayamanan ng isang tao kaysa sa kailanman nila magagamit at maaaring ganap na baguhin ang kanilang buhay. Sa mga mangangasong may ranggo na ito, hindi lamang sila may labis na talento, kundi may impluwensya rin na lampas pa sa mga CEO ng malalaking korporasyon. Dahil sa kakaunting mga nahuhusay na mangangaso, napakakaunti lamang ang makaka-relate sa isang kwento na nagtatampok sa isa bilang pangunahing tauhan. Karaniwan, ang mga manunood ay nagpapalipat sa kanilang sarili sa pangunahing tauhan, kaya mas kapana-panabik ang mga kwentong may kaunting pag-unlad. Upang mapabuti ang kanyang pagsusulat, ipinapayo ng kanyang kapatid na lalaki kay Hee-jun na magkaroon pa ng mas maraming pananaliksik. Panuorin ang mga karaniwang mangangaso sa kilos, o kahit magmasid man lang sa kanila. Ngunit may hinaharap na problema si Hee-jun. Dahil hindi siya isang lisensyadong mangangaso, ipinagbabawal sa kanya ang pumasok sa aktibong mga lugar ng digmaan. Na walang ibang opsyon, lumalapit siya sa kanyang mas matanda niyang kapatid para humingi ng tulong. Gustong mapalayo ang may kasuklam-suklam niyang makulit na kapatid, inaalok ng mas matanda ang isang mungkahi. Pumunta sa Korean Hunter Association. Mukhang makakatulong sa kanya ang presidente ng association. Pinapaalala niya kay Hee-jun na siya ay ang Thunder Emperor, ang tanging legendary hunter sa Korea, ang lalaking tumapat sa mga halimaw ng destrusyon. Hindi dapat siyang umarte na parang isang talunan. Sa Korean Hunter Association building tayo tumitibok, kung saan si President Park Dae-han ay nasa gitna ng matinding kaguluhan. Siya ay kasalukuyang nasa mahahalagang negosasyon kasama ang mga mataas na opisyal mula sa iba't ibang hunter associations sa buong mundo, sa pagpapakitang gilas na itaguyod ang katayuan ng Korea. Mula nang maglabas ng pangalawang babala ang Greece hinggil sa lindol noong nakaraang taon, marami ng matagumpay na international gate raids ang isinagawa ang Korean Association, at napatunayan ang kanilang kahusayan sa pagsasanay ng mga hunters. Ang kanilang tulong ay nakatulong pa para pigilan ng France ang buong lungsod mula sa pagkapuksa dahil sa gate break. Nang humiling ang Germany ng mga veteran hunters para ibahagi ang kanilang mga pamamaraan sa pagsasanay, Korea ang sumusugpo para magbigay ng suporta. Kaya't bakit, kahit sa lahat ng ito, tinanggihan pa rin ang kahilingan ng Korea para sa pag-aayos ng kanilang ranggo. Ang Indian Hunter Association President, si Gulshan Grover, ay sagot ng may pagmamalaki sa mga desperadong pananaw ni Park Dae-han. Ang tinanggihan, paliwanag niya, dahil sa kakulangan ng mga legendary hunters sa Korea, hindi nakapasok sa mga matataas na ranggo ang bansa. Ang 11 na iba pang mga bansa na nasa tuktok ay may mga legendary hunters na maaaring magbigay ng suporta sa internasyonal, samantalang wala namang mayo offer ang Korea. Bukod pa riyan, bigla na lang nagretiro ang tanging legendary hunter ng Timog Korea, ang Thunder Emperor. Ipinagtatalunan ngunit sa huli, si Grover ang nagpapaliwanag,
na tanging mga bansa na may mga legendary hunters ang papapasukin sa Elite First Class National Hunter ranks. Walang exemptions. Sinubukan ni Park De-han na makipagnegosasyon pa, nakikiusap na kahit second-class status na lang ang ibigay sa kanila. Ngunit hindi interesado si Grover at ang kanyang mga kasamahan na ituloy ang usapan. Naipapasa muna ang issue, iniwan si Park De-han na labis na nadurog ang loob. Galit siya sa mga oportunista na ito na lumalapit para humingi ng tulong noong kailangan nila, ngunit tinatanggihan ngayon na magbalik ng kabutihan. Subukan siyang paliwanagan ng kanyang assistant na may mga tungkulin pa ring dapat gampanan. Sa wakas, medyo kumalma rin si President at nagtanong kung ano ang susunod na task sa agenda. Iniulat ng assistant na mayroon silang meeting sa Scorpion Guild, isa sa mga guilds na sumagot sa panukalang failed collaboration ng association. Gayunpaman, inirerekomenda ng assistant na wag nang tanggapin. May masamang reputasyon ng Scorpion Guild, na may chismis na sila ay pumapatay ng ibang guilds at name-meno ng mga high-level gates sa ilalim ng pangangalaga ng asosasyon. Kung makikihalo sila sa mga taong ganoon, maaaring masira ang reputasyon ng asosasyon. Bagaman may parehong pangamba si Park De-han, sinasabi niya sa kanyang assistant na hindi nila maaaring baliwalain ang hiling ng isang opisyal na kinikilalang guild para sa isang pulong. Biglang may dumating na urgent ulat. May isang lalaki na pilit na pumasok sa asosasyon, nananatiling humihiling na makausap ang presidente. Sinasabi niyang anak siya ng may-ari ng convenience store. Nakita ito ni Park De-han na nakakainsulto. Paano na lang isang anak ng Carinderia ang basta-basta na lang pumapasok sa asosasyon sa akala niya ay sa kanya mismo ang lugar? Agad na humingi ng paumanhin ang assistant at naghandang harapin ang isyong yun. At doon, nabanggit ng reporter ang pangalan, Jongdae Convenience Store. Biglang na-realize ni Park De-han ang pagkakaugnay nito kay isang makapangyarihang emperador ng kidlat. Saglit nalito siya, at pagkatapos, naramdaman niya ang takot. Bumilis ang kanyang pagtakbo pababa sa bilis na ikakahiya isama ang kaliskis. Kapag hindi sumisagot ang elevator, nagmamadali siyang bumaba sa hagdanan, ayaw niyang patagilan ang paghihintay sa kanya ng unang emperador ng kidlat. Samantala, sa labas ng gusali ng asosasyon, dumating ang isang sasakyan na dala ang pinuno ng gildeng ng aso, si Jo Jin-ham, at ang kanyang sekretarya. Labis ang kanilang tuwa, inakala nila na lumitaw ang reputasyon ng kanilang gildeng dahil pumayag si Park De-han na makipagtagpo sa kanila. Ngunit biglang-bigla, nakita nila mismo ang pangulo na tumatakas mula sa gusali sa lubusang pagkabaliw. Maliwanag na iniisip nila na nagmamadali siya upang salubungin sila personal na. Ngunit nabasag ang mga asa ni Jin-ham nang itulak siya ni Park De-han palayo na parabang walang halaga at patuloy sa pagtakbo. Sinisi pa niya si Jin-ham sa paghadlang sa daan ng unang emperador ng kidlat gamit ang kanyang walang saysay na katawan. Nang makarating sa harap ni Hee-jun si Park De-han, siya'y sinunggaban nito sa balikat, humihingi ng madramang paumanhin sa pagpapaghintay sa kanya. Matapos ang kanyang mga paumanhin, tinanong niya kung bakit narito ang unang emperador sa asosasyon. Simple na sinabi ni Hee-jun na gusto niyang obserbahan ang pakikidigma ng mga mangangaso ng malapitan. Si Park De-han, naabala pa rin sa kanyang kapanabikan, hindi man lang nakikinig ng maayos sa mga detalye at agad na nangakong maghanda ng lahat ng dokumento para sa pagbabalik ni Hee-jun. Ngunit nabasag ang mga pangarap niya nang ipaalam ni Hee-jun na hindi siya babalik. Gusto lang niyang manood ng mga regular na manlilimos sa aksyon. Bilang kapalit, handang ibigay ni Hee-jun ang isang kahilingan sa presidente. Saglit lang matapos, isang kontrata ang nabuong. Kung sasang-ayon ng Korean Hunter Association sa pananaliksik ni Hee-jun, pansamantala siyang magiging Thunder Emperor. Hindi nais pahintuin ni Park De-han ang golden opportunity na ito, kaya tinanggap niya ang mga kondisyon at itinalaga si Hee-jun bilang gate helper. Ang mga gate helper ay tumutulong sa pagkuha ng mga bagay mula sa nailinis na gates, iniingatan ang mga escape routes, at sa mahalagang sitwasyon, maaari ring makilahok sa labanan. Ngunit bihira namang mangyari ang tunay na labanan, dahil ang mga mataas na ranggo na manlilimos ang kadalasang sumasagap ng aksyon. Sumasalamin itong trabaho sa kailangan ni Hee-jun. Nasa sabik siyang tinatanaw ni Hee-jun kung paanong hindi pa niya alam ang ganitong trabaho. Mukhang hindi alam ng bro ang tungkol sa mga gate helpers dahil sa kanyang ranggo,
Sapat ng mapanganib ang mga gates na kanyang pinapasukan na kahit ang mga A-rank hunters ay maaaring malagay sa panganib, kaya hindi kailangan ni Yijun ng mga helper. Anuman, masaya siya na. Pumasa siya sa gawain na ito at abala siyang inaabangan nito. Bago siya umalis, sinabi niya sa presidente na ipadala ang natitirang mga detalye sa tindahan sa kanyang kagustuhan. Matapos iyon, tumalon ang lalaking ito sa bintana parang isang meteor at biglang nawala. Nakita ng kalihim ang malaking butas na iniwan ni Thunder, nagsimulang mag-isip kung laging ganito kawalang preno si Thunder Emperor. Agad na pinagsabihan ng presidente ang kanyang kalihim na tumahimik dahil ayaw niya nang marinig na sinisiraan ang Thunder Emperor. Hindi siya walang preno, medyo kakaiba lang, pero siya pa rin ang pag-asa ng Korea. Ang eksena ay lumipat muli sa aming baliw, na sa wakas ay nakarating na sa C-Rank Guild, Harmony of All Things. Mula sa puntong ito, magiging mas alam na ni Jun ang tunay na mundo ng mga hunter, at ngayong pagkakataon, gusto niyang isulat ang isang kwentong puno ng tunay na karanasan sa buhay, hindi katulad ng dati na walang kabuluhan. Agad siyang bumulaga sa loob ng guild, naglalabas ng kasiyahan sa kanyang pagbati at pangalan, nagpapakilala bilang ang bagong helper ng gate. Ngunit agad na wala ang kanyang kasiyahan nang mapansin niya na wala namang nangyayari sa guild. Ang mga bagay na nagpopuno ay, dito sa lugar na ito ay may mga bante ng basura, at dalawang basura na nasa anyong tao na nakahiga lang sa sofa. Ang isa sa kanila ay biglang nagising nang mapag-usapan ng isang gate, na nagpanik, inakala niya may lumitaw. Ipinaliwanag naman ng tamad na nasa sofa na yun lang ay ang gate helper na dapat ay darating ngayon. Nagmadali ang mataba at humingi ng paumanhin kay Yijun para sa masamang unang impresyon. Samantala, masaya lang ang tanga sa kanyang pagiging bahagi ng tunay na guild. Ngumiti ng malawak ang mataba bago batiin ang bagong dating at ipakilala ang sarili bilang Mansasyong, ang guildmaster ng Harmony of All Things. Salubong na niyakap ni Boy si Bro nang may kasamang excitement sa puso. Pinapasok ni Sasyong ang kanya at sinabing maging comfortable. Ang kanilang guild ay si rank lang dahil may 3 opisyal na miyembro, kasama na ang lalaking nasa sofa. Ang ikatlong tao ay ipinadala sa isang dispatch. Nang mapag-usapan ng dispatch, na-excite ang bata, inakala niya na tulad ito ng pagpapadala ng 12 apostol sa iba't ibang bansa. Naawa si Sasyong kay Yijun, na na-realize niya na hindi pa tapos ang sitwasyon. Dito na kami sa puok na ito ng lahat ng mga guild na posible. Samantalang ang kasama natin ay hindi gaanong nagbibigay ng pansin sapagkat siya ay abala sa pag-note ng lahat ng kanyang napapansin. Sa kalaunan, gusto niyang ailahad kung paano tunay na itsura ng isang normal na guild sa kanyang mga script. Pero sa nakikita natin, malayo ito sa konsepto ng normal. Kahit yung lalaking abala sa kanyang cellphone ay kinikilala yun. Ang guild na ito ay naipit sa ranggong C magpakailanman at walang malaking pera na may pan. Ang ilan sa kanilang mga miyembro ay halos hindi naabot ang kanilang pambuhay. Bagamat ito ang matindi nilang katotohanan, hindi sigurado si Sasyong kung kailangan bang masyadong matalim at mapinsala ang tono ng kanilang kaibigan. Pero sa bandang huli, ang katotohanan ay katotohanan. Habang sila ay nagtatalo, kinikilatis ni Yijun kung gaano sila ka-close. Parang magkasama silang dalawa ay tila mga matagal ng kasamahan. Ipinapahayag ni Sasyong na matagal na nilang pinagtitiisan ang isa't isa. Habang sila'y patuloy sa kanilang pag-aaway, masikap na naglilimbag ni Yijun ng mga tala patungkol sa pagkakaibigan ng mga hunters. Sa pag-observe sa kung paano mataas na pinarangalan ni Yijun ang mga ito, sila'y nagtataka kung kaya nagpupuri siya sa kanila bilang mga veterano dahil sa hirap ng pagiging nasa ranggong F, kaya't parabang sila'y biglang naging impresibo sa kanyang paningin. Samantala, si Yijun. Si Yijun ay sobrang nai-excite sa kanyang mal-ikot na imahinasyon. Sinabi niya sa sarili na ang dalawang ito ay kabilang sa pinakamahuhusay na mga mangangaso. Nang sabihin ni Sasyong na wala namang inihanda ang guild na ekspedisyon, biglang naging tahimik at nabasa ang excitement sa mukha ni Yijun. Ang kanyang layunin sana sa pag-join sa isang hunter guild ay para sumama sa mga raid. Inamin ni Sasyong na gustong-gusto rin niya sumama sa mga ekspedisyon pero wala pa siyang pagkakataon. Nagtanong si Yujin kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Binanggit ni Sasyong na wala talaga siyang choice. Ngayon, iniisip ni Yijun na parte na talaga ng buhay ang hindi palaging may trabaho. Handa na siya sa anumang trabaho basta wala nga lang raid.
Agad itinuro siya ng lalaking may kulay na buhok kay Sashong, na ipinahiya ang lalaking iyon sa pagpasa ng kanyang responsibilidad sa iba. Ano man ang mangyari, tinatanggap na lang ng lalaking ito ang trabaho. Ramdam niya ang lubusang kasiyahan. Isang linggong pagkakataon ang ibinigay sa kanya upang ayusin ang kanyang script bago matapos ang kanyang kontrata. Kaya hanggang doon na lamang, plano niyang gawing makatotohanan ang kanyang manuskrito. Ikalawang araw pa lang niya sa trabaho, at si Yijun ay inatas ang linisin ang pasilyo ni Sashong. Sa ikatlong araw, nadamay pa ang kawawang lalaki sa paglilinis ng mga bintana dahil sa kamanghamanghang pagkakataon, wala pa ring gate na makita. Ikaapat na araw na, at ngayon, medyo bumaba na ang kasiglahan ni Yijun dahil walang kakaibang nangyayari. Katulad ng dati, muli siyang inatas ang gawin ng isang nakakapagod na gawain, pagpapahira ng sahig ngayong pagkakataon. Ikalimang araw na niya sa trabaho, may 2 araw na lamang bago matapos ang kanyang kontrata, at ang tanging nagawa na ni Yijun hanggang ngayon ay mga nakakainis na gawain parang isang aliping tarantado. Sigurado na malas siya. Maunawaan na hindi siya nakakuha ng gate noong unang araw, ngunit isiping hanggang ika-5 araw na dapat ay linis lang ng linis sa lugar na to. Talagang wala siyang nagawa kundi linisin ang lugar na to. Wala pa siyang iniaayos ni isang salita sa kanyang script, at ang deadline ay papalapit na. Parang ang Grim Reaper na handang kunin ang kanyang buhay. Pagkatapos ay lumilipat ang eksena kay Go Kyung-mo, ang tagasuri ng manuskrito ng ating batang lalaki, na nagtatrabaho ng late sa opisina habang ang lahat ay naglaho na. Ito ang sandali kung saan lumitaw ang kanyang katrabaho, nag-aalok ng kape. Tiyak siyang si Go Kyung-mo ay labis na nagpapakahirap dahil kay Yijun. Kinukumpirma ni Go Kyung-mo ito. Naitanong ng iba kung bakit ba siya sobra-sobrang nagpapakahirap para kay Yijun kahit hindi naman siya ganun kagaling. Well, tila hindi rin lubos na alam ni Go Kyung-mo kung bakit siya labis na nagbibigay pansin kay Yijun. Pero tuwing tinitingnan niya ito, laging desperado si Yijun na magpapatunay sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsusulat. Umaasa si Go Kyung-mo na baka makapagbunga ang kanyang mga pagsisikap dahil si Yijun ang kanyang huling pag-asa. Ngunit mukhang ang pag-asa na inaasahan ni Go Kyung-mo ay may malaking problema. Isang araw na lang bago mag-terminate ang kontrata, at wala pa ring progreso si kawawang Yijun, na nananatiling nasa 0 ang bilang ng salita sa kanyang kasalukuyang manuskrito. Abala ang nagnanais maging manunulat sa kanyang unang obserbasyon sa C-Rank Guild. Ang kasalukuyan niyang pagkabaliw ay sumulat ng isang tunay na nobela, pero hanggang ngayon, ang layuning iyan ay napakahirap maabot para sa kanya. Siya, dahil wala pang isinulat si Yijun sa kanyang manuskrito, at ang kanyang mga kontrata ay nasa bingit ng pagtatapos, si Dude ay talagang kinakabahan, dahil napagtanto niya na papauwiin na siya. Ang leader ng C-Rank Guild ang nagbigay sa kanya ng unang magandang balita ng araw. May emergency dungeon expedition sila. Walang masabi si Yijun ng ilang sandali bago sumabog sa kasiyahan. Ito na ang sandali na kanyang hinihintay. Isang pagkakataon na makita ang mga mangangaso sa aksyon, nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na magsulat. Ngunit may dahilan kung bakit mukhang nag-aalala ang mga C-Rank Hunters. Ang issue ay ito, B-Rank Dungeon ito at sila'y C-Rank Guild. Sa paningin ni Yijun, madaling-madali lang ito, ngunit madalas niyang nalilimutan na hindi lahat ay kasing lakas ng taong ito. 3 guild ang kailangan sa minimum upang malampasan ang isang dungeon na higit sa kanilang rank, at sa una, mukhang okay ito. Pero ang tunay na issue ay ang ibang guild na kasama nila ngayon. Ang eksena ay lumilipat sa Valley of the Wolves sa Suxen Gate. Lahat ng mga mangangaso ay handa na sa kanilang gear, ngunit naguguluhan ang mga kasamahan ni Aihian sa guild sa kung anong balak niya. Ang lalaking ito ay may kanyang unang karanasang sa low-rank dungeon, at siya'y parang isang batang napakakulit na parang meron siyang hinihintay na hindi matsyempuhan. Nakita ng first-timer ang Candy sa unang beses. Nakikita nila siya na ini-interview ang mga naghahunting sa paligid, pero isinasali lang nila ito sa bagong nag-uumpisa upang mag-adjust. Tawag nila sa pansin, ang FATASS Guild na dapat nilang makasama ay tinawag na Fierce Bear. Ang kanilang guild master, si Richard Bear, ay nagpapatuloy sa pananodya sa mga miyembro ng Harmony Guild. Hindi sila gaanong magkasundo, at si Richard ay nagluloko sa Harmony Guild sa pagtre-train ng kanilang mga baguhan, at pagtapos ay pinapadala sa ibang guild.
Siyempre, hindi ito sinasadya, ninakaw lang talaga ang mga bagong miyembro nila sa huli. Ang dahilan kung bakit hindi magkasundo ang dalawang guild na ito ay dahil ang Fat Bears, ibig kong sabihin ng Fierce Bears, ay palaging bumibili ng mga miyembro ng Harmony Guild. Si Richard ay nagagalit ng walang dahilan, at ang kanilang sagupaan ay pinagtatawanan lang ng ikatlong si Rank Guild. Iniisip ni Sama Rayang ng Mantes Guild na walang silbi ang argumento ng mga mahihina. Gusto nilang itong mga tamad na ito ay mag-focus sa pag-iipon ng enerhiya para sa raid mamaya. Tilang itong taong ito ay mayabang din. Iniisip ni Rayang na ang kanilang guild ang pinakamahusay sa tatlo, at gagamitin lamang nila ang dalawa para sa mga tira-tira. Habang nagpapatuloy ang munting hidwaan na ito, si Ayon ay nandito na naman siya, naghahanap ng libreng content para sa kanyang kwento. Kumuha siya ng iba't ibang ideya para sa isang tinatawag na realistic na kwento. Iyon ay hanggang sa maslap si Bro ng isang aroganteng miyembro ng guild, na akala ay masyado nang nagiging comfortable ang mga bagong recruit sa mga araw na ito. Ngunit hindi alam ng taong ito na mali ang kanyang pinakialaman. Binigyan siya ni Ayon ng pinakamalupit na tingin na nagsasabing, "I will break your teeth and feed them to you." Natakot ang lalaki ng isang segundo bago bumalik si Ayon sa kanyang karaniwang masaya at walang pakialam na ugali. Tumakbo na lang ng takbo ang ibang lalaki, iiwas kay Ayon para sa misyon na darating. Iniisip ng aming batang lalaki na mayroon siyang isa pang ideya para ipakita ang pagsubok ng isang tagapagligtas sa kwento. Tinawag si Ayon para pumasok sa gate. Sa loob ng gate, sinasagasaan nila ang mga halimaw kaliwat kanan. Walang tsansa ang mga wolves laban sa pinagsamang lakas ng tatlong guilds, pero ang pinakamalaking problema nila ay ang mag-away-away. Anuman, ang mga miyembro ng Harmony Guild ay patuloy na lumalaban. Pero sa sandaling sila ay magtamo na ng mortal na saksak, biglang sumugod si Richard ang matabang yari at pinaagaan ang kanilang mga pagpatay. Si Bro ay siya talagang kill stealer. Sa pag-witness ni Ayon sa pangyayari, medyo naging speechless siya. Hindi akalain niya na ang tunay na laban sa pagitan ng mga normal na mga ngaso at mga halimaw ay sobrang gulo. Ibig kong sabihin, parang mga lasing na mga ito na halos nagtatalunan para lang makuha ang pambato. Walang experience ang ating lalaki sa ganitong pettiness sa labanan. Narito si Rayang, nagdiriwang dahil sa pagkakuha ng eksklusibong karapatan, na nagbibigay sa guild na itakda ang pattern ng atake at magtakda ng takbo ng pagsalakay. Ginagamit niya ang Fierce Bear at Harmony Guild para harapin ang mga bagay-bagay, upang ang kanilang guild ay makatipid ng kanilang mga resources at ay target lamang ang huling boss. Nakikita ni Rayang ang boss na papalapit sa kanila. Isang napakalaking lobo lang pala. Masyado ang kumpiyansa ng kanyang mga mangangaso na madali nilang matatapos ito. Naniniwala si Rayang na ang promosyon ng kanilang guild sa B-rank ay malapit na. Sumusugod siya upang makatakas sa mga marurupok. Ang kanyang guild ay magaling na pinatama ang boss, habang si Rayang mismo ay nagtatamasa at tatama sa boss monster ng ilang beses. Ang katawan ng napakalaking lobo ay bumagsak sa lupa. Masaya si Rayang sa pagsubok ng mga halimaw, na sa tingin niya ay madali lang. Ngunit biglang nag-iba ang kanyang kumpiyansa nang makita niya ang actual boss monster ng pinto. Mas malaki at mas nakakatakot na halimaw kesa dati. Isang undead wolf, isang halimaw na may A-rank caliber na hindi dapat nararapat sa B-rank gate. Habang sila ay nagpapawis ng kanilang mga shorts, iniisip ni Ayon ang puppy bilang isang karaniwang mob NPC lang. Wala itong halaga sa kanya. Sa kabilang banda, nagsisimula na ang rampage ng Undead Wolf, sinasabugan ng mga piraso ang mga tauhan ni Rayang. Naglaho ang kanyang kumpiyansa at naging walang pag-asa. Ang mga kasapi ng guild ni Rayang ay pumihit sa kabilang direksyon, kinikilala ang abnormal na pagbabago sa gate. Alamin natin kung ano talaga ang tinatawag na gate change. Ito ay dapat isang hindi inaasahang pangyayaring nagdudulot ng pagbabago kung saan ang isang mataas na ranggo ng boss monster ang nagiging sanhi ng paglito ng ranggo ng gate. Ang pagtanaw sa isang A-rank monster pa lang ay sapat ng nakakatakot. Kahit para sa mga B-rank hunters, ang isang A-rank creature ay labis na malayo, isang tuktok na nakakatakot sa kanilang antas. At ngayon, ang undead wolf na ito ang naging kanilang pinakamalaking kamatayan. Mas mababa pa sa average na tao ang tsansang mabuhay laban sa isang C-rank guild na pumapalag sa isang gate na 2 antas mas mataas kaysa kanilang sarili.
Sa madaling salita, ang mga ito, mga kaibigan, tapos na tayo. Ang mga lobo ay nangangatwiran sa mga miyembro ng guild tulad ng papel. Si Rayang ay nakatayo roon, ganap na naparalisa sa lugar. Sobrang daming pangyayari. At kahit na ginalingan niya ang kanyang pagsisikap upang makarating sa ganitong kalayuan, tumatanggi si Rayang na tanggapin ang kanyang pagkatalo sa ganitong lugar. Kaya nagkukumpiyansa siya sa kanyang kakayahan at tumatakbo ng dire-diretso, pero napahiya at napadapa kaagad sa isang suntok, itinapon ang kanyang katawan sa pinakamalapit na bato. Ang iba pang mga lobo, ang mga kumikilalang B-rank na mga ito, ay pabiro na sinusundan ang bawat miyembro ng guild. Kahit ang malupit na Bear Guild ay nasa wakas ng pagkadapa, hindi nila kayang panatilihin ang kanilang sarili sa kanilang pagkakaisa. Sa ganitong mahirap na sitwasyon, ang boses ng rason ay si Sashong, na nais na manatiling tiwala at maghintay sa susunod na tulong ng mga asosasyong memes. Kung magagawa nilang magtago sandali at bumili ng oras, mararating sila ng mga asosasyong mangangaso sa tamang oras. Handa si Sashong na isuko ang kanyang buhay para siguruhing mabuhay silang lahat. Lahat ng mga miyembro ng guild ay tumakas, iniwan siya at humihingi ng paumanhin sa paggawa nito. Alam niyang hindi niya kayang talunin ang halimaw sa harap, ngunit hindi iyon ang ipinaglalaban niya. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang maisaayos ang kanyang sarili, hinahangad ay ang pagiging isang sendak, upang makalabas ng maayos ang iba. Dumating ang kapatid niya at sumama sa laban, hindi takot harapin ang panganib na naghihintay sa kanila. Pareho nilang tinanggap ang kanilang kapalaran, pero alam din nila na walang pag-asa ng tagumpay sa labang ito. Hindi kaya ng dalawa labanan ang mga dos-ina ng mga lobo na sumasalubong sa kanila. Gusto ni Xiong na tumakas si Haiyan habang may pagkakataon pa, anuman ang mga pagsisisi na kanilang dala siya sa isang ganitong kagulok na sitwasyon. Nakita ito ni Haiyan at nare-realize niya. Unti-unti siyang natututunan na hindi lahat ay makakatakas at mabubuhay. Ito ang malupit na katotohanan ng labanan. Ang mga taong ito ay lumalaban sa alam nilang mamamatay. Ito ang tunay na buhay ng isang magaling na mangangaso. Nagpapasalamat si Haiyan sa kanilang matapang na pagpupunyagi. Sa kasamaang palad, walang magawa ang Harmony Duo laban sa A-rank na halimaw. Hindi nila makita kahit ang pinakamaliit na puwang. Sa oras na iniisip nilang mamamatay na sila, may isang kidlat na tumawid sa kanilang harapan. Si Haiyan ay nagiging Super Saiyan muli, inaalis ang kanyang mga salamin upang maging seryoso. Ipinakita niya ang kanyang abilidad na Thunder Wheel upang puksain ang grupo ng mga halimaw. Sa isang bugso ng lakas, ang kakaibang bahagi, ang lalaki na ito ay nag-adjust ng kanyang lakas sa 5% ng kanyang buong lakas, at sapat na yon upang magbuhol ng lupa. Nahihimatay sina Xiong at Sungho sa pagmamasid kay Yi Haiyan na naglilinis ng panganib. Tumingin ang pang-legendary na mangangaso sa kanila ng pangako, na nauunawaan na siya'y nasiyahan sa mga tunay na kwento ng mga mangangaso. Gayunpaman, hindi sapat ang kanyang naunang atake upang labanan ang A-rankang halimaw. Pero hindi rin naman nag-aalala ang ating lalaki. Di man lang siya lumilingon upang gibaing ang sumpa ng halimaw sa isang bugso ng kidlat lamang. Alam na nila ngayon na siya pala ang emperador ng kidlat. Si Yon ay may karampatang oras lamang dahil kailangan niyang tapusin ang kanyang pagsusulat. Nais niyang panatilihing lihim ang kanyang pagkakakilanlan sa mga lalaki, at biglang nawala sa isang pagsabog ng kidlat. Iniwan ang mga miyembro ng Harmony Guild na nagtatanong kung ano ang nangyari. Samantala, dumating din ang backup team ng association sa lugar, iniligtas ang lahat ng mga mangangaso na sangkot. Gabing yun, sinakop ng balita ang ulat ng misteryosong pagbabago sa gate. Sa kabutihang palad, may ilang mangangaso na nakatakas sa nakakabaliw na panganib at iniligtas ng mga miyembro ng samahan. Aba, si Qiang Mo ay nandito na nagkakagat ng kanyang mga kuko sa nerbiyos. May 1 minuto pa lang bago mag-alas 12, at malapit na ring ma-terminate ang kanyang kontrata. Sa wakas, ngayong huling sandali ay nagparamdam na rin sa kanya ang kanyang nakakairitang manunulat na si Yi Haiyan. Ipinadala na niya ang file para sa manuskrito. Swerte naman at 1 minuto lang bago mag-deadline talaga. Sa totoo lang, abala na abala ang editor sa pag-aabang ng magandang laman ng dokumentong ito, dahil marami ng pagkakamali si Haiyan sa nakaraan. Sa kanyang gulat, hindi makapaniwala si Qiang Mo na may bigat pala ang kwento. Mas maganda pa ito kaysa sa inaakala niyang matatanggap.
Sa ibang eksena, nagkasalpukan ang apo ni Du Huang sa isang sasakyan ng tarantado. Mukhang labis ang kumpiyansa nitong clown na may malaking ilong sa kanyang pagbabalik bilang C-rank. Isang buong taon na ang lumipas mula nang siya ay sinugo sa pagsasanay. Maraming pagsubok ang dumaan sa kanyang landas. Halimbawa, naungkat ang bayag ng kanyang kaibigan sa laban nila sa mga boxing kangaroo. Pero sa tingin niya, kinakailangan lang ito para sa kanyang pag-unlad. Matapos magtiis ng mahirap na pagsasanay araw-gabi, nalampasan niya ang bawat pagsubok at umangat pataas mula sa D-rank. Bahagi rin siya ng Harmony Guild, at sa palagay niya ay may pupuntahan siya sa hinaharap. Naging sikat na si Rank tulad ng kanyang mga kapatid. Pero para sa kakaibang kadahilanan, tahimik na tahimik sa headquarters ng guild. Iniisip ni Youngsek na baka may malaking plano ang kanyang mga kapatid para sa kanyang pagbabalik. Pumasok siya, puno ng walang pag-asa ng optimism. Ano ang nangyari? Nakita ni Bro si Lee Hyun doon, pareho silang hindi nila kilala ang isa't isa. Nagpakilala ang naghahangad maging manunulat bilang isang gate helper, pero na-offend si Youngsek sa simpleng pag-iisip na isang F-rank newbie ang sumasali sa guild nila. Kunwari, nagpakitang gila si Youngsek na parang bagong kilalang C-rank. Hindi alam ni Lil Bro na kaharap niya ang isang legendarya na mamamahayag. Hindi rin alam ni Lee Hyun kung sino nga ba itong lalaki. Anuman, malungkot sina sa Sejong at Sungho na napunta sa Thunder Emperor ang trabahong panglinis at iba pang gawaing bahay. Pero mas lalo pa silang nalilito kung bakit sumali ito sa guild nila. Walang katwiran. Tapos malalaman na rin ni Lee Hyun ang totoong pagkatao niya, kaya malamang ay hindi na ito babalik para harapin sila muli. Nakakalungkot dahil umaasa talaga si Sungho sa tulong ng legendarya na mamamahayag para linisin ang malilinaw at mataas na level ng mga dungis, pinapayagan ang kanilang guild na umakyat ng mas mataas. Iniisip ng leader ng guild na maliit lang ang pananaw at walang muwang ang kanyang kapatid, lalo na't kakalabas lang nila sa isang panganib sa buhay na raid sa dungis kamakailan lang. Sa totoo lang, ang tunay na dahilan kung bakit nagbago ang gate ay dahil sa antas ng mga mangangaso na nakikilahok sa gate. Si Lee Hyun ay lihim na may legendary rank, kaya't naapektuhan ang pagbabago. Ibig sabihin, bawat pag-raid nila sa isang dungis na may taong ito, mismong kanilang buhay ang nasa peligro. Hindi kayang tanggapin ni Sejong ang ganitong uri ng nakakairitang pressure. Pero naniniwala si Sungho na walang silbi ang mag-isip tungkol dito dahil hindi naman sasali ang Thunder Emperor sa kanilang guild anuman. O kaya nga akala nila. Matapos pumasok sa kanilang tahanan, nakita nila si Youngsek na nagtatalo laban kay Lee Hyun sa isang alitan. Ang C-rank na ito ay marahil medyo may kumpiyansa sa kanyang kakayahan dahil sa tingin niya madali niyang maangat ang isang tambay tulad ni Ayon sa A-rank na mangangaso. Nakakatawa dahil ang clown mismo ay hindi A-rank. Si Youngsek ay handang talakayin ang mga batayang pangangailangan ng pagsasanay, nang biglang lumapit sa kanya ang kanyang dalawang kapatid. Inaasahan ni Youngsek ang isang mapagmasdan at makatawang pagsasama, pero biglang may nagyari sa kanyang mukha at tiyan. Ang pangit talaga ng tenakol nila. Literal na kinukutsahan nila siya, parang inatsyoke na hindi niya alam kung sino ang kausap niya. Si Ayon, aliw na aliw lang sa kanilang munting argumento. Ang manuskrito niya ay talagang maganda ang naging resulta. Nagustuhan ng editor ang realistic na aspeto ng kwento. Kasama roon ang protagonista na nag-aalay ng kanyang buhay upang iligtas ang kanyang mga kasama laban sa isang nakakatakot na panganib. Nagdagdag ito ng emosyonal na bisa sa kabuuan ng kwento. Sa pag-unlad na ito, naniniwala si Kyung Mo na may pag-asa na talaga sa opisyal na trabaho ng ating binata. Ito ay nagbigay ng kasiyahan kay Lee Hyun. Sa wakas, siya ay pinararangalan para sa kanyang walang sawang pagsisikap. Ito ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon na magpatuloy sa paggawa ng kanyang pananaliksik at unti-unti itong itaas hanggang sa makapagdebu siya bilang isang kilalang manunulat. Habang siya ay abala sa kanyang mga bagay, ang iba pang miyembro ng Harmony Guild ay nagtatanong kung ano ang kanyang sinusulat. Nangangamba sila na baka mayroong tinatagong listahan nitong lalaki, na nama-record ang bawat galaw nila at isang araw ay papatayin sila ng walang kalaban-laban. Sinasabi ni Ayon na mayroon siyang ibibigay sa kanila. Lumalakad siya ng may pangil na aura na ikinakatakot ng guild master. Pati na rin itong inilaladlad ang kanyang mga braso bilang proteksyon. Nagmamakaawa siya na patawarin ang kanyang buhay.
Pero ang totoo, ito'y tiket para sa pagsalakay sa gate. Gusto ni Ayon na ang apat sa kanila ay magsama-sama bilang isang kumpletong koponan. Excited si Youngsek na patunayan ang kanyang galing sa pagkakataon na ito. Nalaman ni Sasong na kasama rin pala sa pagsalakay ang Thunder Emperor. At higit pa, sinabi ni Lee Hyun na siya'y opisyal na sasali sa guild bilang buong katawan, na nagdunot ng gulat sa magkapatid na nagulat at nanginig sa kanilang kinatatayuan. Iniwan si Youngsek na parang isang tuta, habang ipinaabot ni Lee Hyun na siya'y interesado lamang sa pakay ng pagsali. Naiintindihan ng leader ng guild ang sitwasyon, ngunit sa tingin niya'y kamangmangan para sa isang banal na mandaragit ng kanyang antas na magtrabaho sa isang C-rank guild. Si Seng Ho ang nagdesisyon para sa kanya at tinanggap si Lee Hyun sa guild, kahit na ikinababagot ng kanyang kapatid. Seryoso si Seng Ho at binabalikan ng kanyang kapatid sa mga unang araw ng kanilang guild. 5 ang nagsimula sa Harmony Guild at pagkatapos ay higit sa 20 ang sumali. Matindi ang ambisyon ng guild na umakyat pa sa ranggo, ngunit sa oras na yon, isa-isa nagsimulang mag-withdraw ang bawat kasapi, hanggang sa lahat sila'y naharap sa mapaniil na katotohanan na hindi naman talaga sila espesyal. Pero sa loob-loob ni Seng Ho, pagsisisi niyang hindi niya nasundan ang kanilang mga pangarap. Sa sandaling ito, naniniwala si Seng Ho na hindi talaga ang pinuno sa harap nila ang tunay na bantay-huntahan, bagkus isang batang nagnanais ding habulin ang kanyang pangarap. Kasabay nito, makakatulong din ito sa guild. Ito na ang pangalawang pagkakataon na kailangan nila. Iniisip ni Seng Ho na dapat gawin nila ito para sa kapakanan ni Jae Ho. Gusto nilang ituring ang kanilang pinakabagong recruit bilang isang nag-aasam na manunulat ng nobela, isang tagatulong sa pinto na nagngangalang Lee Hyun. Sa pag-iisip sa mga salita ni Seng Ho at pagmumuni-muni sa kanyang pamilya, nakita ni Saseyong ang pangarap at sa wakas ay pinayagan si Lee Hyun na sumali. Ang Harmony Guild ay nakakuha ng kanilang pinakabagong recruit sa wakas. Samantala, may isang lihim na ahente ng pagsusuri na nagmamatsyag sa mga kilos ni Lee Hyun at iniuulat ito sa kanilang grupo. Si Hyun ay nagtatype ng husto muli, ini-record ang kanyang interaksyon kay Youngsek. Akala ng mga taong nasa paligid niya, isa siyang kakaibang tao. Biglang nagulat ang mga staff nang makita si Guildmaster Do Wang na maayos ang porma at pumasok sa tindahan. Malinaw na sinabi niya na may mga dapat siyang kausapin sa bata, kaya gusto niyang sana ay walang tao sa loob ng tindahan. Ang mga staff, ang mga miyembro ay hindi man lamang nag-aaksaya ng oras sa pakikipagtalo sa kanya dahil may marami silang natatanggap na pera para lamang lumabas sa lugar. Lumapit si Do Wang kay Hyun, na isang inosenteng kaluluwa, na kumakanta sa tibok ng kanyang puso. Tunay na galit si Do Wang, na naalala ang pagtakas ng brat na ito sa kanya noong huli. Ang kanyang simpleng pagmamalasakit ay naglalabas ng napakalaking presyon kaya't napansin ni Hyun ang kanyang presensya. Nagpahayag ang matandang lalaki na mayroon silang mga hindi pa natatapos na usapin na kailangang ayusin. At pagkatapos ay naging isang hindi kapani-pani walang wakas nang yakapin ni Do Wang ang Emperor ng Thunder na parabang siya ang anak nito o ano. Matagal na mula noong huling masilayan ng lolo dito ang kanyang kaibigan, ngunit seryoso ang ating bata sa pagnanais niyang ituloy ang kanyang negosyo, lalo na't nasa sabutahe ang kanyang likas na katalinuhan habang siya'y nagtutugma ng nobela. Naalala ni Do Wang na siya'y matigas pa rin sa kanyang mga desisyon, ngunit tiwala ang matandang taong yun na hindi nangangatwiran si Hyun na makakatakas ng madali sa pagkakataong ito. Mula noong magretiro siya mula sa alamat na ranggo ng nagtataguyod, hindi pa rin siya sumasagot sa kanyang mga tawag. Ngunit yun ay dahil sa walang tigil na pagtawag ni Do Wang sa kanya. Sinagot ng pasimuno ng guild na ito'y sapagkat iniwasan niya ito parang salot. Yung dalawang lalaki na to hindi man lang magkadugtong ng dugo, pero andyan si Do Wang na nagpapanggap na si Hyun ang actual na lolo niya. Yung aspiring novelist ay hindi masyadong concerned at todo sabi na kailangan niyang tapusin ang nobela niya. Handa na si Do Wang na iwanan siya, basta't sasagutin niya ang isang tanong. Gusto na nang malaman ni Do Wang kung bakit biglang nagpa siya ang Thunder Emperor na bumalik bilang isang hunter. Ang tinatawag na serious question ay iniiskap ng ating binata dahil abala raw siya sa pagsusulat ng nobela. Kaya naman nagdesisyon si Do Wang na pag-usapan ang mga bagay na interesado si Hyun, tulad ng mga mamahaling sapatos na hiningi sa kanya. Sa kabuuan, itinapon niya sa lolo ang sermon tungkol sa mga pabor na ginawa niya para kay Hyun.
Nang mag-give up na, ipinaliwanag ng legendary hunter na kailangan niyang panatilihin ang pagkatao ng isang gate helper para mag-conduct ng research para sa nobela niya. Kaya naman nagkasundo siya sa presidente ng Korean Association at nauwi siyang bumalik bilang hunter sa kapalit nito. Halos nap-icon si Do Wang na hindi pinili ni Ah Hyun ang magiging panig ng guardian sa halip, pero ipinaliwanag ni Ah Hyun na masyadong madali yun at gusto niya ng realism sa kwento niya. Hindi maintindihan ng lolo ang mga pinagsasabi niya. Bigla na lang si Ah Hyun ay parang may PhD sa pag-unawa sa mga hamon ng normal na mga mangangaso, na nakakalimutan ang katotohanang siya'y lubos na labis na malakas at todo sira na lamang sa kanyang sarili. Hindi naiintindihan ni Do Wang ang sinasabi niya, ngunit handa siyang tulungan ang batang ito sa kanyang materyal sa pagsasaliksik. Ipinapahayag niya na kung sasali si Ah Hyun sa guardian, tutulungan niya itong maging kanyang tagapagmana at magbukas ng landas para sa kanyang kinabukasan. Sa ganitong sagot, labis na namangha ang matanda nang sabihin ni Ah Hyun na mayroon na siyang alyansa sa isang guild. Hindi niya iniinda ang mga bagay tungkol sa pagiging tagapagmana. Nang marinig ni Do Wang na sumali siya sa guild, labis na natuwa siya. Nagtataka siya kung dapat na lamang bang bilhin ng kanilang grupo ang guild na kumuha sa emperador ng kidlat. Ipinaalam ni Ah Hyun na kamakailan lamang siya sumali, at hindi niya gusto na may marinig mang kabulastugan mula sa kanya. Ipinakita ni Do Wang ang seryosong usapan, tinatawag siya sa kanyang pangalan. May malinaw na banta na ilalantad ang kanyang pagkakakilanlan, at ito ang bagay na laging dapat bantayan ng senior guildmaster ang batang lalaki. Kahit personal na hindi takot si Ah Hyun sa ganoong bagay, naniniwala si Do Wang na maaaring magdulot ito ng panganib sa mga taong bahagi ng kanyang buhay, ang mga mahina sa kanilang paligid. Sa gitna ng kanyang pagrarant, nagbalik tanaw si Do Wang sa isa sa kanyang mga unang alaala ng pagharap sa Thunder Emperor. Kakapanalo lamang niya laban sa isang halimaw, ngunit walang emosyon sa kanyang mukha at tila hindi siya na-impress. Tumagal siya ng ilang minuto bago bumalik sa kanyang masayang sarili, kahit nag-alok pa kay Ah Hyun na sumali sa guardian kung kailanman siya malalagay sa alanganin. Tinigilan na rin ng lolo ang kanyang mga salita at nagpaalam, ngunit labis na tuwang-tuwa siya sa pagtatamasa ni Ah Hyun ng kasiyahan sa buhay. Sa kanyang napanood, tinanong niya ang kanyang sekretarya kung magkano ang gastos sa pag-akma ng isang publishing company. Parang mayroon ng mga plano si Do Wang para sa ating binata. Sa ngayon, maraming nang nagbabantay kay Ah Hyun. Alam nila na hindi pwedeng maging mahina siya bilang isang F-rank, lalo na sa dahilang koneksyon niya kay Do Wang at sa pangulo ng asosasyon. Biglang nahintakot si Jinom sa kanyang napagtanto. Batid na masungit si Do Wang sa lahat. Dating alagad siya ng karahasan. Sa puntong ito, nagtatanong siya kung totoo nga ang tsismis tungkol sa kanyang pinakamamahal na apo, at kung si Ah Hyun nga ba ang bata na iniintindi niya. Sa kasalukuyan, habang lumalabas si Ah Hyun sa kafe, hinihiling ni Jinom sa kanyang mga tauhan na kanselahin ang plano ng pagpaslang, dahil hindi niya alam na nakikipaglaro sila sa minamahal ni Do Wang. Sa kasamaang palad, ang aming apo ay sinagasaan ng buong bilis. Nakakaloka, hindi naagapan agad ni Jinom ang sitwasyon. Ang dalawang lalaking ito ay nagmamadali sa pagtama sa aming apo, tiwala sa epekto na namatay na ang kanilang target. Ngunit syempre, nagulat ang dalawa nang walang sugat si Ah Hyun at nakatayo pa sa kanyang paa. Tinuring nila siyang isang sumpa para mabuhay matapos ang ganung brutal na aksidente. Isa sa kanila ay sinubukan siyang patayin gamit ang sandata. Samantalang si Ah Hyun ay napakabobo, iniisip niyang kasalanan niya ang pagpintig ng kanyang cellphone habang tumatawid ng kalsada. Nakita niya ang dalawang lalaki na susubukang tusukin siya gamit ang kanilang mga sandata. Dala ng kanyang lakas, madali niyang iwasan ang dalawa at sinakmal sila, binigyan ng bugso ng kuryente, na nagpaligaya agad sa kanyang lakas. Namutawi ang mga kapangyarihan ni Ah Hyun, ngunit muling bumalik sa normal at napagtanto na baka samobra na ang kanyang reaksyon. Nangangambahan siya na baka may nakakita sa kanya na nagpakita ng ganyang eksena kanina. Sa layo, ang Guildmaster Do Wang ang tinututukan ng pansin ng mga tao, kaya nakahinga ng maluwag ang aming apo. Hindi pa rin niya matukoy kung bakit siya aatakehin, at naisip kung dapat na lang niyang magpa-check-in ka muna sa presidente ng asosasyon. Matapos ang pangyayari, dinala ang mga lalaki sa ospital. Humihingi ng paumanhin si Daehyun sa abala na naidulot. Hindi siya makapaniwala na aabot ang mga lalaki sa ganoong kadistansya.
Natuklasan ni Ah Hyun na may kaalaman ang presidente ng asosasyon tungkol sa mga taong ito. Hanggang sa umabot sa punto na nagiging seryoso na siya. Tunay nga pala, ang mga taong ito ay mga miyembro ng Scorpion Guild na pinamumunuan ni Jinem. Sila ay isang mapanganib na grupo na nag-operate kasama ng Korean Association pagkatapos magretiro ang Thunder Emperor. Kilala si Jinem bilang isang taong mapanlinlang at tuso, na gagawin ang lahat para makuha ang kanyang nais. Ibinalita ni Daehyun ang nakaraang pagpupulong nila ng lalaking ito, ngunit sa huli ay binahagi lang niya ito upang mapansin sana ni Ah Hyun. Kaya't ito lang ang kanyang paraan ng pagbalik ng utang sa asosasyon. Malinaw na hindi niya kayang saktan ang presidente ng asosasyon, kaya't ang target niya ay ang F-ranker na kanyang binigyan ng pansin. Nagsorry ulit si Daehyun sa mga abala na naidulot, ngunit ang pressure ni Ah Hyun ay napakalakas na nagiging mahirap na huminga kapag malapit sa kanya. Walang duda, ito ang tunay na lakas ng Thunder Emperor. Hiniling ng presidente sa pinakamahusay na mangangaso na kalmehin ang sarili, tiyak na G. Gawin ang lahat ng kinakailangan upang protektahan ang guild na kabilang siya. Iniisip ng iba na galit siya, ngunit sa totoo lang, tuwang-tuwa si Bro sa sandaling ito. Iniisip niya na ito na marahil ang pinakatotoong nangyayari sa kwento niya. Sa bandang huli, ang pagkakataong ito ay nagbigay sa kanya ng kaalaman na ang mga mangangaso ay madiin sa labanan kahit sa labas ng mga pintuan. Ibig sabihin, ang lumilay ng napanganib ay nangangako lamang sa pag-unlad ng pangunahing karakter. Si Ah Hyun ay halos naglalabas ng kasiyahan sa pagkakataon, at masaya siyang sabihin sa presidente na kaya niyang solusyonan ng lahat nang hindi kailangan manggialam ang iba. Hindi inaasahan ni Daehyun yun, ngunit para sa musmos na ito, kailangan daw ito para gawing mas interesante ang lahat. Samahan natin si Jinem na masaya sa nangyayari. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na kanselahin ang operasyon, ngunit labis na tanga ang mga ito at tinuloy pa rin ang plano. Hindi pa nila naipapatay ang kanilang target, kaiyahiya para sa buong guild ang pagkatapos pa ay nagkatapos sila sa ospital. Kahit ang kanyang mga tauhan ay walang kaalam-alam kung paano sila natalo. Iniisip pa nila na isang uri ng bantay ang umubos sa kanila. Dahil dito, sinapak ni Jinem ng husto ang lalaki, itinulak papalayo. Si Jinem ay hindi pa rin alam na ang lalaking kanilang hinarap ay siya mismong ang bantog na magdarayang. Kaya naman narito siya, simple lang ang tingin sa panganib. Siya ay nadismaya sa kanyang mga tauhan dahil hindi nila kayang talunin ang isang bata. Higit pa rito, ngayong nalaman na niya na si Duhwang ang lolo ni Ah Hyun, mas magiging masalimuot na ang sitwasyon. Ang guild master ng isa sa pinakamalaking mga guild sa mundo ay hindi biro-biro. Gayunpaman, sa tingin ni Jinem ay walang kabuluhan ang umatras ngayon. Natutunan niya na si Ah Hyun ay miyembro ng Harmony Guild, at balak niyang bilhin ang bawat gate na plano ng guild na subukan ipanalo sa hinaharap. Sa ganitong paraan, hindi magkakaroon ng guild na susundan siya ang gate helper. Ang masamang balak ni Jinem ay lumiliko patungo sa mas masamang pagtutok, dahil balak niyang dukutin ang isa sa mga miyembro ng pamilya ni Ah Hyun. At iyon na nga ang nangyari, habang ang kaibigan ni Ah Hyun ay payapa lamang na naglalakad, walang kamalay-malay sa mga susunod na mangyayari. Mahusay na isinasagawa ng mga tauhan ni Jinem ang misyon, matagumpay na dinukot ang babae habang wala siyang kamalay-malay sa nangyayari. Hindi niya maunawaan kung bakit siya, isang walang halagang tao, ang kanidnap sa lahat ng tao. Sa taguan ng Scorpion Guild, nasasalubong ni Jinem ang kanyang malaking hamon, na nag-iisip na isang hakbang na sa harap ni Do ay siya'y angat. Si Huang ay lumalabas na may sikretong galaw na ito. Ngayon, ang mga S-ranks ay sobrang lakas. Hindi na niya kailangan ng higit sa ilang squad captain mula sa kanyang guild para give-in ang Scorpion Guild sa mundo. Gayunpaman, si Jinem ay nag-ooperate sa pag-aakala na gusto talaga ni Duhwang ang kanyang apo, kaya't siya ay wala ng iba kundi isang tao lang sa kasong ito. At ngayon, dahil sa kanyang kamag-anak na kinukulong, si Duhwang ay magiging limitado sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Ang kanilang kailangan na lang gawin ngayon ay maglaro ng mabagal at tipunin ang laro sa kanilang panig. Iniisip ng ambisyosong ito na ang kanilang pagkakataon na kontrolin ang Guardian Guild mula sa kadiliman, magiging isang pangunahing guild sa Korea sa kanilang sariling kapangyarihan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may apo pala si Duhwang na apo, kaya't siya ay nagtataka ng habarin ang takip sa mukha nito, lamang para ma-realize na itong ipagbaba ang bag.
Si Jinam ay nabigla, sapagkat natanto niya na sinagasaan nila ang mismong Crimson Flame. Madaling nagalit at nagpakasaya ito sa sarili habang sasabihin ang kanilang pinag-uusapan tungkol kay Du Huang. Nagtataka kung ang mga alipors ng Scorpion Guild ay may deal na sa kanilang leader. Ito'y isang palaban na girl boss na masayang ginawa ang pagkidnap na ito para sa kanya. Nakakaawa si Jinam dahil ang swerte ng kapatid ay talagang nasa ilalim. Samantalang sa ibang tabi, nagtipon ng Harmony Guild upang harapin ang isang pagsalakay sa gate. Si Youngsek, laging may pag-iilusyon, gusto ipakita kay Aihian ang ilang bagong trucks, hindi alam na itinuturo niya ang master na may diskwento. Pinagtatakpan lamang ni Aihian ang kanyang mga tala, habang ang dalawang iba pang miyembro ng guild ay nararamdaman ang kaba sa darating na pangyayari. Isang beses pa lamang pinalad na sumasalamat si Aihian sa guildmaster sa pagtanggap sa kanya sa kanilang guild. Labis silang natutuwa na tinanggap nila siya. Sa huli, sila lang ay nabibigyan ng pagkakataon na salakayin dahil sa permit na ibinigay niya sa kanila noong huli. Dahil sa kanilang sariling pagmamalaki, sinubukan nilang makakuha ng gate ng kanilang sarili. Ngunit ginawa pa itong mas mahirap para sa kanila ng Scorpion Guild, na makialam sa bawat hakbang at agawin ang mga gates na bidahan nila. Nang marinig ang pangalan ng organisasyon, biglang nag-iba ang mukha ni Aihian mula sa 0 hanggang 100. Galit na galit si Bro dahil nakikialam ang mga walang hiya sa pinakamamahal niyang guild. Nagdududa si Sangho kung may mali siyang nasabi dahil maramdaman niyang napakabigat ng sitwasyon. Sa anumang paraan, manlalaban na si Youngsek na pumasok sa gate, habang tinatanggal ni Aihian ang kanyang salamin. Lumalabas ang kanyang matindi at desesibong aura mula sa kanyang mga mata at nagdedesisyon. Nakahanda siyang harapin ng direktang ang leader ng Scorpion Guild. Biglang may natanggap siyang text galing kay Crimson Flame, na nag-selfie ng pormal matapos talunin si Jinam at ang kanyang mga sabwatang. Nakakatawa na ipinadala niya ito sa group chat na parang walang katuturan. Ibinabalita niya kay Aihian si Jinam, ang lalaking responsable sa pagkidnap sa kanya, at ang lalaking nasa likod ng Scorpion Guild. Ngumiti si Aihian habang binabasa ito. Nag-alok siya na magbigay sa kanya ng wish ticket para sa isang hiling. Samantalang si Jinam ay tumatakas para sa kanyang buhay. Hindi pa rin nakakaintindi ang kanyang mga tauhan kung anong nangyari. Iniwan sila ng Crimson Flame ng biglaan, at lahat sila ay biglang napaluhod ng walang dahilan. Nagsisigaw si Jinam sa kanila dahil sa pagkakapagtamo ng isang S-rank na hunter. Lubhang inibaba nila ang uri niya. Ang babae na ito ay nagtatransform sa lahat sa abo kung saan man siya pamaroon. Parang ang incarnate ni Satan, na may sapat na lakas ng apoy na nagpapainit kung saan man siya dumaan. Isang magiting na fire mage na walang katulad, higit pa sa isang magandang mukha na inibaba nila at kinidnap. Swerte sila na hindi sila pinatay agad. Nagdududa si Jinam sa realidad. Siya talagay. Hindi inaasahan ni Jinam na ang Crimson Flame ay magiging apo ni Do Wang. Ang gusto lang niya ay patalsikin si Aihian, ang dakilang master ng Scorpion Guild na laban ng laban sa isang F-rank na peste. Sa gitna ng kanilang munting usapan, bumalik ang Crimson Flame upang makipag-chat sa kanila. Umaasa si Jinam na papalayain na naman sila tulad ng huli, pero tila nandito siya upang tapusin ang lahat. Sa isang galaw lamang ng kanyang daliri, sumabog ang walang hanggang apoy sa paligid niya. Humiling si Aeon ng tulong sa kanya, kaya't syempre hindi niya maaaring baliwalain ang katotohanang niloko nila ang kanyang kapatid. Ang buhay ni Jinam ay nasusunog at nasirang-sira. Ito ang pinakamahusay na halimbawa ng gumalaw ka, magdusa ka. At tiyak na nangangapa sa mahirap na paraan ang Scorpion Guild. Hindi nagdalawang isip, sinunog niya ang buong lugar. Pinabagsak ang Scorpion Guild sa dulo ng kanyang pagsalakay. Nalakad ang Crimson Flame palayo ng kasiyahan, kinakumutan ng kakaibang sensasyon na parang isang superhero sa comics. Si Jinam at ang kanyang mga kasamahan ay diretsyong pumunta sa ospital. Ang kanilang munting pagdukot ay nagdulot ng pagkalaglag ng buong Scorpion Guild. Ang buong Korea ay nababaliw sa pangyayari. Ninakaw ang isang S-rank hunter. Pinagtawanan ng lahat ang Scorpion Guild dahil sa pagkasira nito tulad ng mga hanggal. Sa kanila, si Kyung Mo ay mapanuri. Natanggap niya ang mensahe ni Aihian, na nagpasya na ipagpaliban ang pagpasa ng script ng isa pang araw. Halika at tingnan natin kung anong nangyayari sa aming nagnanais na manunulat.
Mukhang mainit ang ulo niya, hindi makapaglagay ng anuman sa kanyang dokumento. Nagiging nagmamadali na ang kanyang kapatid, ngunit hindi siya napapagod at sinasabihan siya na sabihin ang mahiwagang salita kung gusto niyang makakuha ng sagot mula sa kanya. Ayaw niya, kaya lumabas siya ng kwarto. Samantalang naiinis si Ihian dahil hindi siya makapagsulat ng isang salita dahil sa pagsingit ng Scorpion Guild. At ngayong pagkakataon, may sumak lolo, isang gorilya, inaamin na ang kanyang kapatid. Nang marinig ito, sinakal niya ang kanyang leeg ng may karaniwang paraan ng mga kapatid. Namanhikan si Ihian na huminto at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit niya ginawa ang hiling na yon. Ito ay dahil pinahihirapan ng mga demonyo sa Scorpion Guild ang kanilang sariling guild. Naiwan na huminga si Ihian ng malalim, maswerte na nakaligtas ng isa pang araw. Ngunit nasorpresa naman ang kanyang kapatid. Hindi niya maisip kung paano niya sinabing sumali siya ng kusa sa isang guild. Nananghik si Ihian sa kanya na huwag niya pa sila o aling bagay na wala sa ngayon tapusin na. Walang bonggang eksena sa sitwasyon, dahil balak niya itong itago sa lahat. Pero tumakas ang babae para sabihin sa kanilang magulang. Inirereklamo niya ang balita sa lahat ng kanyang pamilya. Akala mo naman, ang kanyang kapatid ay napakaliit ang gawain. Kinabukasan, dadalhin ni Ihian ang maraming regalo sa ngalan ng kanyang pamilya. Gusto nilang pasalamatan ang mga miyembro ng Harmony Guild sa pagtanggap sa kanya bilang isa sa kanila. Medyo na-overwhelmed si Sangho, samantalang ang kanyang kapatid ay nakatulog ng mahimbing na parang loko. Abala si Youngsek kaya't maghihintay muna sila ng kaunti. Kinukwento ni Sangho ang recent na pangyayari sa Scorpion Guild. Sa tingin niya, karapat-dapat ang mga iyon sa mga problema na dumating sa kanila dahil sa pakikialam sa kanilang raids. Siyempre, wala sa kaalaman ni Sangho na ang aming bata ang dahilan ng kanilang pagkasira. Medyo nagdududa si Sangho sa mga nangyari, at naniniwala siya na may malakas na dahilan na konektado sa partisipasyon ng Scorpion Guild. Sa huli, mga matagumpay na A-rank guild ang mga yon. At ngayon nagpasimula silang mag-atake ng murahan sa raids ng C-rank guild. Hanggang sa nangidnap pa sila ng isang S-rank hunter. Lahat ng palatandaan ay tumutukoy sa iisang bagay. Kasalukuyang pinagpapawisan ng malapot ang ating bata, nagtatanong kung ang taong ito ay isang henyo na may IQ na 1,000. Nakuha na niya at naintindihan na niya siya. Takot siya na matatanggal sa guild. Sa palagay ni Sangho, iisa lang ang paliwanag. Siya ay lumapit kay Ayon, na sa puntong ito ay nakikiusap na huwag siyang palayasin. Ngunit ang buong pag-asa ni Sangho ay nauwi sa isang pangit na wakas. Ang conclusion ng kapatid ay sila ay papunta sa pagiging mayaman sa anumang kadahilanan. Iniisip niya na espesyal sila dahil naglalaban ang mga mataas na ranggong hunters para sa mga gates na kanilang pinag-aagawan. Ibig sabihin may espesyal sa gates na yun, at ito ay isang tanda ng magandang kapalaran sa hinaharap. Walang problema silang makakapasok sa gates kung wala ang Scorpion Guild. Napatid ang kanyang chismis nang siya ay emberding binagsakan ng dropkick ng kanyang mas matandang kapatid, na nabulabog ang kanyang tulog dahil sa salita ni Sangho. Sa palagay niya ay delusional si Sangho sa pag-aakalang yayaman sila agad. Gusto ng guildmaster na agad malutas ang raid, dahil may sarili siyang trabaho bilang isang mercenary. Sa wakas, natuwa si Ayon na makalabas siya sa gulo. Nag-check siya ng kanyang mga mensahe. Ito ay mula sa editor na gustong magkaroon ng pagpupulong sa kanya tungkol sa kamakailang manuskrito. Nang inig siya sa takot, na napagtanto na ito ay magiging isa na naman na feedback session. Sa huli, nakita ni Kyungmo si Ayon sa ang tao. Totoo namang nagustuhan niya ang pagbabasa ng manuskrito, matibay na naniniwala na lalo pang umuunlad ang kasanayan ng may akda. Maaaring maganda yun, pero puno pa rin ng pagkukulang ang kanyang gawain. Halimbawa, ipinupunto ni Kyungmo ang naiipit na pag-unlad ng pangunahing tauhan. Walang patunay kung kailan magiging B-rank na mamamasko ang pangunahing tauhan. Totoo na mas naging interesante ang kanyang pagsusulat, ngunit sobrang karaniwan. Walang espesyal na pangyayari para ipalitaw ang pag-unlad ng pangunahing tauhan. Ibig sabihin, nai-stagnate ang kanyang kwento. Dapat sana ay dumaan ang pangunahing tauhan sa isang normal na simula. Ngunit puno ng pagsubok ang kanilang paglalakbay na kailangang lampasan upang magiging mas malakas. Gusto ng mga mambabasa ang isang kwento na may magandang pag-unlad.
Sa huli, kahit ang 12 bantog na mamamasko ay hindi agad naging sobrang lakas mula sa simula. Dumaan sila sa mapanglo ng mga labanan para marating kung nasaan sila ngayon, at ito'y dahil sa kanilang mga natatanging paglalakbay na nagpapakilig sa mga tao. Sa ibang bagay, iba si Thunder Emperor sa natitirang alagad, dahil may biyayang likas na talino mula pa sa simula. Binibigyang diin ni Kyungmoo na dapat mag-focus ang manunulat sa pag-unlad ng pangunahing tauhan. Ito ang nagbibigay ng aming. Mayroong isang batang puno ng mga ideya. Plano niyang isama sa kwento ang eksena kung saan malalampasan ng pangunahing tauhan ang isang mahirap na hadlang para makarating sa susunod na antas. Sumasang-ayon ng editor sa perspektibang ito at inihahatid ang pulong. Nagpapasalamat si Ayon sa kanyang feedback. Iniwan ng editor sa kanya ang isang gawain na bahay. Nais niyang tutukan ni Ayon ang pag-unlad ng isang manunulat at pag-aralan ng malalim ang paksa. Dahil sa huli, ang pag-unlad ng isang manunulat ay ang plataporma kung saan nagsisimula ang kanyang pangunahing tauhan. Nakakaengganyo ang konsepto, at iniwan si Ayon sa kanyang pag-iisip hinggil sa kanyang pangunahing tauhan. Papasok na sa gabi, nakaupo si Yejen sa kanyang computer, naghahanap ng konsultasyon para malaman kung paano ilalarawan ang pag-unlad ng pangunahing tauhan sa kanyang pagsusulat. Natagpuan niya ang isang mungkahi na nagsasabing kailangan niyang ipakita ang pangunahing tauhan na lumalakas o kumukuha ng mga makapangyarihang bagay. Sa simula, nag-click ito sa kanya. Kailangan lang niyang magdagdag ng mas maraming mga eksena ng pagsasanay. Ngunit habang binabasa ang susunod na mungkahi, biglang naantig siya ng isang bagong ideya. Binanggit doon na ang pagpapalakas sa isang tauhan ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan. Ang tunay na kalaliman ay nanggagaling sa pagsulong sa loob. Na-curious, nagsimula si Yejen ng pagsasaliksik para sa daloy ng kanyang kaisipan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pag-unlad sa loob? Si Yejen ay natagpuan ng isang mahabang paliwanag mula sa isang user na may pangalang Hungry, na iniuugnay ang pag-unlad sa loob sa paglutas ng mga problema sa loob tulad ng pagtulong sa mga kaibigan, pagbuo ng mga koneksyon sa lipunan, at paglalabas sa mga personal na hamon. Ngunit nahihirapan si Yejen na maunawaan ang lahat ng ito. Kahit na labo ang kanyang isipan, nagkalat ang ngiti sa kanyang mukha nang maunawaan niya na kung ang pag-unlad sa loob ay nangangahulugang ng pagkakaibigan, maaari niyang gawin yun ng maligaya. Samantala, sa isa sa mga gate, si Manso ay nakikipagtunggali ng harapan sa isang malaking halimaw na oso, kasama ang kanyang mga kasamahan sa guild na nakatayo sa likod niya. Nag-uutos siya sa lahat na panatilihin ang kanilang pagkakabuo, ngunit habang nagsasalita, nagalit ang oso at dumiretso sa kanya. Tinamaan ni Chad Manso ang atake gamit ang kanyang malaking tibak, ngunit napagtanto niya na malaki ang kinakailangang lakas upang manatiling matatag. Nagtawag siya kina Yangshuk at sa iba na atakehin. Sa kanyang utos, sila ay sumugod, tinutusok ang balikat at torso ng oso gamit ang kanilang mga sandata. Habang ang guild ay abala sa pakikidigma sa malaking halimaw, si Yejen ay nakaupo sa malapit, sinusubukang magsulat tungkol sa inner growth. Sa kanyang notepad, walang humpay na lumalaki ang takbo ng kwento. Ngunit parang hindi niya maisip ang kahit ano. Kahit na sumasali siya sa pagsalakay sa gate at lumalaban sa mga halimaw, tila paulit-ulit na lang ang mga laban, pare-parehong taktika araw-araw. Hirap siya sa paghanap ng anumang makabuluhang koneksyon sa kanyang pag-unlad sa loob. Habang iniisip niya ito, hindi niya maiwasan na isipin kung sisantihin siya ng kanyang publisher kung hindi niya mahanap ang paraan para mapalago ang pag-unlad ng karakter ng kanyang kwento. Nang punuin siya ng frustration, huminga ng malalim si Yejen at tiningnan ang patuloy na laban, nagtataka kung mauunawaan ba niya kailanman kung ano talaga ang ibig sabihin ng inner growth, at kung kailanman ba niya ito magagawang isalin sa kanyang pagsusulat. Matapos matalo ang halimaw, ipinagdiriwang ng mga guild hunters ang kanilang tagumpay. Pinuri ng kanilang leader ang kanilang performance, pinapahalagahan ang kanilang mga pagsisikap. Samantalang nasa tuhod pa rin si Yejen, naapi sa kanyang iniisip na posibleng pagtatapos ng kanyang kontrata. Binabanggit ni Yangshek sa leader ang tungkol sa pagtatapos ng sesyon at nagtatanong kung may nakalimutan ba ito. Naalala ni Mansa na tumutukoy si Yangshek sa pamamahagi ng kita at itinatagubilin sa kanya na ito ay aayusin sa loob ng linggo. Sa pagkakarinig nito, masayang nagmungkahi si Yangshek. Nag-aayos ng isang salo-salo upang ipagdiwang ang pagpasok ni Yejen bilang isang bagitong sundalo.
Ngunit tumanggi si Mansa, sinasabing may iba siyang mga bagay na kailangang asikasuhin, at nagmumungkahi na ipagpaliban ang pagdiriwang. Ito ay nagdulot ng pangamba sa mga kasapi ng guild, bagaman ang totoo ay may dala si Mansa na pasanin bilang pinakabatang ama ng kanyang pamilya. Lumabas sa guild si Mansa, sumakay ng bus, at bumisita sa isang tindahan kung saan siya bumili ng isang aklat at isang bouquet ng mga bulaklak. Haharapin ang hospital kung saan nakakonfine ang kanyang asawa at may sakit na anak, dala ang mga ito sa kanyang mga kamay. Pagdating niya, nagliwanag ang mukha ng kanyang anak sa tuwa habang ibinabahagi nito na hindi na siya lumalabas ng kwarto para kumain. Pinarangalan ni Mansa ang pagsisikap ng kanyang anak sa pag-aalok sa kanya ng aklat na binili niya. Napabilib ang bata nang matuklasan na ito ay gawa ng isang kilalang manunulat, na tumatalakay sa kung paano iwasan ang mga romantic subplot sa hunter fiction, eksaktong ang klaseng aklat na ninanais niya. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat na puno ng kasiyahan. Lumapit si Mansa sa kanyang asawa at inabot sa kanya ang bouquet, na sumasagisag sa kanilang anibersaryo ng kasal. Ngumingiti ang kanyang asawa nang tanggapin ang mga bulaklak. Subalit sa mga sandaling iyon na sina Mansa at ang kanyang asawa ay paparating na sana sa kanilang kasiyahan. Habang niyayakap nila ang isa't isa, napapansin nilang bigla na lang sumasakit ang ilong ng kanilang anak. Sa loob lamang ng ilang sandali, nawalan ito ng malay, senyales na may masamang nangyayari. Pinangasiwaan ng doktor ang sitwasyon gamit ang mga gamot at pinapanatag sila na huwag mag-alala. Ngunit binalaan sila na kaugnay ng paglakad ang hindi pangkaraniwang sakit ng bata. Idinagdag niya na mas lalala ang kalagayan ng kalusugan ng bata kung siya ay mapapalabas sa mahika, kaya dapat nilang ischedule ang operasyon sa lalong madaling panahon. Hindi mapakali at nanlalamig ang mga kamay ni Mansa habang sumasang-ayon at sinabi niyang alam niya. Naamoy ng doktor ang pag-aalinlangan ni Mansa, kaya inakala niya na baka kailangan pa ng oras ni Mansa para mag-isip at binigyan siya ng puwang. Si Mansa, na nagpapatibay pa rin ng mahigpit ang kanyang mga kamao, nag-aalala sa kung paano niya mababayaran ang operasyon. Iniisip niya kung kukuha pa siya ng iba pang utang o kukuha pa siya ng mas maraming trabaho para makalakam ng kinakailangang halos himas-himas ang kanyang noo. Napansin niya ang kanyang asawang tahimik na umiiyak sa tabi ng kanilang anak. Winisikan niya ng luha ang asawa at pinapanatag na siya na mag-aayos ng mga pinansyal, pinipilit na huwag mag-alala. Habang sila'y nag-uusap, bigla namang bumukas ang mga mata ng kanilang anak, na ikinagulat ng magulang. Nararamdaman nila ang isang alon ng kaluwagan dahil nakikita nila na buhay pa ang kanilang anak. Ginaisang niya siya at tinanong kung kamusta na siya. Ngunit humingi ng paumanhin ang batang nagkasakit, puno ng guilt ang boses. Sinubukan ni Mansa na kumporta sa kanya, sinasabi na hindi kasalanan ng bata. Ngunit patuloy pa rin ang bata, sinasabing dahil sa kanya kaya nagdurusa ang kanyang mga magulang. Napipunit ang puso ng ina sa mga salitang ito, at nagsimulang umiyak, nilalagyan ang sarili at ang kanyang asawa ng sisi. Nangako ang ina sa bata na gagawin nilang lahat para gumaling siya at hindi na muling maranasan ang sakit. Sa labas, nakatayo si Mansa sa pila sa kalsada, nag-iisip. Naalala niya kung paano tinanggihan ng bangko ang kanyang loan application dahil mayroon na siyang isang nasa pangalan niya. Walang ibang opsyon, kaya't nagdesisyon siyang bumalik sa trabahong mandirigma. Sumali siya sa isang grupo ng mandirigma at nagsimula sa pagpatay ng mga halimaw, itinutulak ang kanyang sarili sa limitasyon. Isang araw, pinuri siya ng isang kasamahan sa kanyang sipag at tinanong kung bakit niya pinipilit ang sarili, nagtataka kung kailangan niya ng pera agad. Sinang-ayunan ni Mansa, ibinunyag na kailangan niya ng 200 milyong won. Namangha ang kasamahan, nagmamasahe sa kanyang ulo habang pinapaalala kay Mansa na hindi kikita ng ganoon kalaki ang mga C-class hunters. Ngunit biglang naalala ng kasamahan ang isang bagay at tumawag. Tumawag siya kay Hyung at tinanong niya kung posible ba ang trabaho na kanilang pinag-usapan kanina para sa isang C-class hunter. Matapos makumpirma, binabana niya ang telepono. Naramdaman ni Mansa ang usapan, tumayo at itanong kung malaki ang sahod sa trabaho. Kumatok ang miyembro, ipinaliwanag na pelagroso nga ito ngunit napakalaki ng kita. Desperado at determinado si Mansa, pumayag siyang tanggapin ang trabaho, alam niyang ito na marahil ang kanyang huling pagkakataon upang iligtas ang kanyang anak. Nag-atubiling ang miyembro, di sigurado kung dapat ba talaga tanggapin ni Mansa ang ganitong delikadong trabaho.
Ngunit ang determinasyon ni Mansa ay matindi at handang gawin ang lahat kahit gaano kalaki ang panganib. Nilantad ng miyembro na isang B-Class Wizard Guild ang naghahanap ng tanker na maglilid habang sila naman ay bumubuhos ng kanilang mga spell. Ngunit ang misyon ay kinapapalooban ng pagsalakay sa isang B-Class gate, na mas delikado para sa katayuan ni Mansa na C-Class. Ayon sa miyembro, maaaring kumita si Mansa ng hanggang 100 milyong won bilang tanker. Ipinatigil ito si Mansa, ngunit bago pa man siya makapagsalita, binalaan siya ng miyembro na mag-iisa siyang haharap sa mga halimaw habang hawak niya ang pwesto habang naghahanda ng kanilang mga spell ang mga mages. Binigyang diin ng miyembro na posibleng mawala ang buhay ni Mansa sa laban. Mga monster ng klase B ito, pero si Mansa, na nabiktima ng desperasyon, ay tumatanggap ng trabahong walang kahit na anong pag-aalinlangan. Humihiling siya sa kanyang kasamahan na tiyakin ang kanyang pwesto para sa kanya. Kinabukasan, naroon si Mansa nakatayo sa harap ng napakalaking troll na monster ng klaseng B sa likod niya. Abala ang mga mages mula sa guild sa pag-channel ng kanilang mga spell. Iniutos nila sa kanya na panatilihin ang line, at sa kabila ng nakakatakot na laki at kapangyarihan ng halimaw, pumapayag si Mansa. Matibay na tumatayo siya sa harap ng halimaw, mahigpit na hawak ang kanyang malaking taybak. Sinisimulan ng troll ang pagtutulak ng mga malalakas na hampas ng axes, bawat pag-atake ay naglalambing kay Mansa ng husto. Napipigilan na lamang niya ang mga atake, habang nanginginig ang kanyang mga braso sa lakas ng puwersa. Habang inaalalayan niya ang kanyang pwesto, bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang buhay sa gitna ng uri ng pangkalahatang estado ng pamumuhay. Ang patuloy na pakikibaka sa pagbabayad ng upa, ang kanyang amo na nagbabanta na paukulan siya kung hindi siya magbabayad sa susunod na buwan, ang inaasahang pagdami ng upa ng opisina ng guild, at, higit sa lahat, ang malaking gastusin para sa operasyon ng kanyang anak. Ang mga pasanin na ito ang nagbibigay lakas sa kanyang determinasyon, at sa kabila ng matinding lakas ng halimaw, tumatanggi si Mansa na sumuko. Hambasahan siya sa ang pag-asa na makapagbigay lahat sa kanyang pamilya at tiyakin ang mas magandang kinabukasan para sa kanyang anak ay naririto sa trabaho na ito. Ngunit lumalakas ang mga atake ng troll, at sa isang nakapipinsalang pagmuya, binasag nito ang espada ni Mansa at tumama ito ng tuwid sa kanyang dibdib. Ang epekto nito ay nagpadapa sa kanyang lupa, ang kanyang katawan ay sugatan at deryugo. Nagmadali ang mga manggagaway upang atakihin ang halimaw, ngunit si Mansa ay hindi gumagalaw. Habang humihinga siya, may isang luha na dumulas sa kanyang pisngi. Iniisip niya ang kanyang anak, ang kanyang damdamin puno ng pagsisisi at kalungkutan. Pakiramdam niya ay nabigo siya, isang huwad na ama na hindi magawang bigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Samantala, sa apartment ni Yejen, labis siyang nag-iisip, nagmumuni-muni sa konsepto ng pag-usbong at kung ano nga ba ito. Ang kanyang iniisip ay biglang nawasak ng isang tawag sa telepono. Ang boses sa kabilang linya ay nagbigay ng balita tungkol sa sitwasyon ni Manso. Ang mga salitang iyon ay bumungad kay Yejen na tila kulog, nagdulot ng pagyanig sa kanyang puso. Si Manso ay dinala sa ospital, may kanyang asawa na umiiyak ng hindi mapigilan. Dumating sina Yejen at Sancho, puno ng pangamba ang kanilang mukha habang nakikitang nakahiga si Manso sa kama ng ospital. Mabilis na natanto ni Yejen na si Manso ay lubos na nagpakapagod sa trabaho. Ang buto ang bayad para sa operasyon ng may sakit na anak ni Manso, at kinumpirma ito ni Sancho. Ngunit maramdaman ni Sancho ang galit sa puso dahil hindi ibinahagi ni Manso ang kanyang mga paghihirap sa kanila, parang turingan lang siya na ibang tao. Nang malaman ni Yejen ang matinding sitwasyon ni Manso, agad siyang nag-alok ng tulong. Ito ay nagdulot ng isang maalalang ngiti sa mukha ni Sancho, may alaala siya kay Yejen bilang emperador ng kidlat. Ngunit pagkatapos ng sandali ng pag-aalinlangan, umiling si Sancho at tinanggihan ang alok ni Yejen. Nang makita ito ni Yejen, nagulat siya at nagtanong kung bakit tinanggihan ni Sancho ang kanyang tulong. Ipinaliwanag ni Sancho na kung tunay na nangangailangan si Manso ng pera mula sa kanila, hihingi sana ito. Dahil hindi ito nangyari, sa palagay ni Sancho, hindi naman gusto ni Manso tanggapin ang kanilang tulong ngayon. Idinagdag niya na lagi naman nila nakikita si Manso bilang kanilang kapatid na bunso, hindi bilang emperador ng kidlat, at ang pagtanggap ng tulong sa ganitong paraan ay maaaring masaktan ang dangal ni Manso. Si Yangshek, na naroon din,
ay nagmungkahi na kausapin ng Mages Guild na B-rank kung saan nagtratrabaho si Manso bilang isang mandirigma. Sumang-ayon si Sancho, nagtataka kung nag-o-overthink lang ba si Manso o sadyang masyadong mabait. Humihingi ng tulong. Lumapit siya kay Yejen at itiniyak sa kanya na kung kukunin nila ang tulong ni Manso, baka masaktan ito ng kanyang damdamin. Sa halip, hanap sila ng ibang paraan para suportahan siya. Habang umaalis si Sancho, tumigas ang mukha ni Yejen ng determinasyon. May tiwala siyang sinabi kay Sancho na tutulong siya sa kanila, hindi bilang Thunder Emperor, kundi bilang kanilang bunso, si Yejen. Maya-maya, sa isa pang lugar, nasa gitna ng magulong labanan ang guild ng mga mangkukulam laban sa isang peste ng mga bungo. Labis silang nalilito at naiinis, humihingi ng tulong mula sa kanilang mga ranggo si Tankers na lumabas at tumanggap ng mga suntok. Mula sa anino, lumitaw si Sancho at Yangshek, nagmamaneho ng mga tank. Galit na sumugod ang mga bungo sa kanila, ngunit matatag nilang tiniyak ang kanilang posisyon, nagbabalakang ang mga mangkukulam na nagsisimulang mag-channel ng kanilang mga sumpa sa likod. Matapos ang isang mahirap na laban, narating nila ang kwarto ng boss. Sa labas, kumuha ng saglit na pahinga ang grupo, habang si Sancho at Yangshek ay sumusubok huminga. Kahit na naayos nila ang mga mas mababang grupo, malinaw na nasa kanilang limitasyon sila, at ngayon ay haharap na sila sa isang ranggong B. Sa pagitan ng pintuan ng halimaw, si Sancho ay nag-iisip nang biglang marinig ang dalawang mangkukulam na nag-aaway. Nagrereklamo sila na dapat daw silang mag-hire ng isang tanker na may ranggong B, na nag-aalinlangan kung kayanin na Sancho at Yangshek labanan ang susunod na boss. Pumagitna ang kanilang pinuno, sinasabi na masyadong mahal ang pagkuha ng isang tanker na may ranggong B, at kulang sila sa pondo para dito. Idinagdag niya na maganda naman ang naging performance ng huling ranggong C na hired mercenary nila, kaya nananatili siyang umasa na magagawa rin ni Sancho at Yangshek. Si Sancho, habang naririnig ito, hindi maiwasang magtanong sa kanyang sarili tungkol sa nakakatakot na bunga kung sakaling mabaigo sila. Bigla na lang, sumama si Yejon sa kanila, namangha ang parehong mga mangkukulam at mga kaibigan. Mukha niya ay sunog at mapatla na parang zombie, kaya tinanong ni Sancho kung okay ba siya. Ngunit si Yejon, nagliberating tawanan at may kumpiyansang ipinahayag na kanilang matatalo ang boss. Hinamon niya ang lahat na sumunod sa kanyang liderato. Sa ganitong paraan, pumasok silang lahat sa silid ng boss at nagsimula ang isang magulong labanan. Ngunit sa pagkagulat ng mga mangkukulam, nakita nila na mayroon lamang mga maliit na buto sa silid ng boss, walang anumang tanda ng tunay na boss. Ito ay nagdulot sa mga mangkukulam na mag-isip kung maaaring may iba nang nakatalo rito. Isang mangkukulam ang nagmungkahi na baka may ibang grupo na una nang nakatalo dito. Tinawag na nila ang araw, dahil marami ng maliliit na buto ng mga yagit, at ubos na ang karamihan sa kanilang magic power ang lahat ng mga manggagamot. Dagdag pa roon, hindi nila matukoy kung bakit hindi lumalabas ang boss, kahit na nilinis na nila ang karamihan ng hukbo. Pagod na rin ang leader, may nalalabing mana na lamang para makapaglabas ng isa o dalawang spell. Nang tumingin sa mga C-rank hunters, napagtanto niya na hindi nila kayang labanan ang boss kapag nagpakita ito dahil sa kawalan na ng mana at limitadong lakas ng mga C-rank. Sa pag-aatubiling, nagpasya siyang tapusin na muna ito para sa araw na yon, at inutusan ang lahat na bumalik kinabukasan para tapusin ang trabaho. Habang umuwi na ang grupo, tinawag ni Yejon ang pinuno ng Mage Guild, nagtatanong kung bakit sila sesuko samantalang simula pa lamang ang tunay na laban. Labis na naguguluhan ng leader sa salita ni Yejon hanggang sa tinuro nito ang isang kakaibang pangyayari. Ang ulo ng isang yagit na minion ay lumilipad sa himpapawid, sinisipsip ang mga buto ng mga yagits na napapatay. Habang ito'y nagsasagawa ng ritual, nabubuo ang isang malaking boss na rank B monster, isang higanteng yagit, na mismo sa harap nila. Biglang paglabas ng boss ay nakagulat sa lahat. Sa kabila ng kaba, agad na nagutos ang leader sa kanyang koponan, hinihikayat sila na magtipon ng anumang mana na natitira at ihanda ang sarili para sa laban. Nagsisimula na ang mga espiritual na manggagamot na sumusama ng kanilang nalalabing mga spelya, nagpapaulan ng mga atake laban sa higanteng buto. Gayunpaman, sa kanilang pagkabigla, nanatiling walang sugat ang buto, para silang sinasabi na walang silbi ang kanilang mahika laban dito.
Sa paghihiganti, itinaas ng buto ang mabigat niyang tibak at hinampas ito patungo sa mga manggagamot. Nang malapit nang bumagsak ang talam, nagsignal si Yijun sa kanyang mga kasamahan na atakihin. Tumakbo sina Sun Shou at Yang Shik papunta, pumatay sa mga paa at balikat ng buto nang may kakaibang katiwasayan at lakas. Nang gulat ang mga manggagamot, hindi nila maipaliwanag kung anong kanilang nakikita. Simpleng mga manggagamot na Rango C na nagwawagi sa isang Rango B na boss sa harap nila. Habang nagaganap ang labanan, nakatayuko si Yijun sa tabi, pinanunood ang laban na may tiwala at ngiti sa kanyang mukha. Samantalang si Sun Shou at Yang Shik ay sumusunod sa estratehiya ni Yijun. Binuo ni Yijun ang plano na ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga materyal na ibinahagi ng asosasyon at paggawa ng sariling pananaliksik. Sa kanyang papel, ipinakita niya sa kanyang mga kasamahan ang mga mahina nitong bahagi, partikular ang mga kasukasuan na nagpapagalaw dito. Ipinaliwanag ni Yijun na ang pagtira sa mga kasukasuan ang kanilang dapat na target upang sukamay. Mahalaga na masugpo ang halimaw. Pinagturo niya sa kanila kung saan dapat atakihin ang buto bago pa ito makapaglabas ng sariling atake. Namangha si Sun Shou sa komprehensibong paghahanda ni Yijun, kaya nahihiya itong ibunyag na pangarap niyang maging manunulat na nakabe sa pananaliksik. Sa gitna ng laban, todo ang pag-atake ni Sun Shou at Yang Shik sa bawat kasukasuan ng buto. Pareho silang dala ang mga tala ni Yijun, na nagtuturo kung paano iwasan ang kaliwa at kanan at paano lokohin ang buto habang iniwasan ang mga aatake nito. Sumunod sa plano, tumalon si Yang Shik sa ere at sinuntok ang tuhod ng buto, pilit itong ipinakaluhod. Nakakita nito, tinawag ni Yijun si Sun Shou na atakihin. Tumalon si Sun Shou sa ere, layunin ang sentro ng buto na may maximum na lakas. Habang bumabagsak, ginamit ni Sun Shou ang kanyang /X skill upang magbigay ng malupit na saksak sa sentro ng buto. Ngunit, sa kanilang gulat, ang atake ay ligtas na itinabla palayo, ipinadala ang parehong si Sun Shou at Yang Shik ng magpoli. Ngayon ay nakatindig ng maipin sa harap nila ang buto habang parehong walang magawa ang dalawang mandaragat sa kung anong susunod na hakbang. Si Yijun, na nanunood mula sa tabi, napagtanto niya na ang diskarte ay epektibo lamang kung may lakas kang taglay. Ang mga mangkukulam, napawang mga tagamasid lamang sa labang ito, unti-unti nang natatakot na sila'y kapusin. Gayunpaman, si Yijun ay tahimik na naglalakad sa tabi nila, inilalabas ang kanyang anyo bilang emperador ng kidlat. Bago pa siya sumalang, pinigilan siya ni Sun Shou sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Yang Shik tungkol sa isang taktika na kanilang ginamit noong nakaraan. Labis na naguluhan si Yijun, nagtatanong kung sila'y nagre-refer sa mga taktika na kanilang ginamit laban sa iba pang mga halimaw. Nagmungkahi si Sun Shou na pagsamahin ang kanilang lakas, at pumayag si Yang Shik. Desisyonan nilang umpisahan ang pagtatawag ng pansin ng bungo. Sinusumpong ni Yang Shik ang bungo, binabastusan ito upang abalahin. Epektibo ang taktika, at nagsimulang umatake ang bungo kay Yang Shik, na nagsisimulang tumakbo, sumisigaw para kay Sun Shou na gawin ang kanyang partikular na gawain. Biglang singjite ni Sun Shou ang paa ng bungo, na nagdulot ng pagkawala nito ng balanse at pagbagsak sa lupa. Bumagsak ito, at parehong ang mga mangangaso na nagtutulungan ay nagkasabay sa pagsaksak ng kanilang espada sa pusod ng bungo. Sumirit ang kanilang mga espada sa pusod nito, nagpapakawala ng malakas na puwersa ng enerhiya. Kapag bumaba na ang alikabok, ang buto ay bumagsak at unti-unti itong nagsisimulang mag-disintegrate sa hangin. Ang mga mages, na nakakakita nito, ay napabilib at nawala ng boses. Bumaba ang kanilang mga panga sa kahangahangang nakita. Sa mabilis na pag-iisip, napagtanto nila na buhay pa sila, kaya nagsimula silang magdiwang. Natuwa rin si Yijun sa determinasyon at talino ng dalawang ito sa pagharap sa peligro. Binuo nila ang isang bagong estratehiya gamit ang kanilang lakas, at sa mga mata ni Yijun, ito ay ang tunay na pag-unlad. Samantalang nasa ospital, kinikilig ang katawan ni Manso habang puno ng mga imahe ng kanyang anak na humihingi ng paumanhin dahil sa naging pasanin. Bigla siyang nagising na nalilito kung nasaan siya. Mabilis siyang nabalisa, natanto na lumabas siya upang kumita ng pera para sa operasyon ng kanyang anak, subalit nabigo. Labis siyang nag-aalala, hindi alam kung ano ang susunod na hakbang. Bigla na lamang, dumating ang mga kasapi ng kanyang guild at nakakita sa kanya na lubos na nag-aalala.
Pinagsabihan siya sa hindi pagbabahagi ng kanyang mga laban. Nalunod si Manso sa panghihinayang sa kanyang sarili at humingi ng paumanhin. Ngunit ibinunyag ng kanyang mga kasapi ang balita na habang siya ay nasa ospital, kanilang tinanggap ang ilang trabaho at kumita ng sapat na pera upang mabayaran ang operasyon ng kanyang anak. Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Manso, ang kanyang puso ay napupuno ng pasasalamat at ginhawa. Upang lalong gulatin siya, ibinigay sa kanya ng grupo ang pera na kanilang kinita mula sa trabaho bilang mandirigma. Siniguro ni Sun Shou sa kanya na sa kanilang pagpupunyagi, nagawa nilang mapanagot ang gastos para sa operasyon. Gayunpaman, tumanggi si Manso na tanggapin ang pera, na nag-iwan sa grupo na nagulat. Sa hindi makapaniwala, tinanong ni Sun Shou kung hindi ba iniisip ni Manso ang kanyang anak. Napipilitan, ipinaliwanag ni Manso na nagbubuwis ng buhay para sa perang yun ng grupo, at hindi niya ito maaaring tanggapin nang hindi nagbabayad sa kanila. Siniguro naman siya ni Yang Shek na nauunawaan nila ang kanyang sitwasyon at hindi inaasahan ang pagbabayad. Iginiit ni Manso na ang kanyang mga pinagdadaan ay sa kanya mismo ang dahilan, isinisi ang sarili para sa mga pagsubok ng guild. Sa kanyang pag-uusap, naaalala ni Manso ang mga pangyayari. Naalala niya ang isang grupo ng mga mangangaso na nagpapahinga sa isang eskinita matapos ang mahabang takbo. Sa kabila ng kanilang pagod at hirap, hindi sila masaya, kumikita ng minimum na sahod habang pagod sa mga mahihirap na gawain. Habang sila'y nag-uusap, dumating ang pangalawang leader ng guild, nagrereklamo kung gaano katagal pa nilang kailangang linisin ang pagkakalat mula sa mga gate. Binanggit niya na sa mga pangyayari, tila walang pakinabang ang kanilang ginagawa at inaasahang patuloy silang magsasagawa ng paglilinis. Sa Scorpia Guild, wala talagang pagkakataon na makamit agad ang rank B. Sinadjust niya na sumali sila sa bagong guild na babuuin niya. Pinaninindigan niya na napakahirap ng kanilang ginagawa para lang maging pagod sa huli. Si Manso, na nakaupo sa isang sulok, nakarinig ng lahat at sinisi ang sarili para sa sobrang trabaho na ibinibigay niya sa mga miyembro. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang soulless yunan ang mga bagay-bagay mag-isa simula bukas. Binanggit ni Yang Shek na hindi kasalanan ni Manso ang lahat kundi ni Richard. Si Yijun, na tahimik hanggang sa ngayon, biglang nagsalita. Ipinahayag niya na nakatanggap siya ng feedback tungkol sa bida ng kanyang kwento na hindi lumalaki, na una ay hindi niya lubos na naintindihan. Subalit matapos makita ang laban ni Sun Shou at Yang Shek, napagtanto niya na ang paglaki ay hindi lamang tungkol sa lakas kundi sa mga bagay na natutunan sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Ayon kay Yijun, hindi lamang para sa pag-level up si Manso kapag pumupunta siya sa gates, kundi para protektahan ang kanyang pamilya at suportahan ang guild. Ang determinasyong ito ang nagpapakita ng tunay na tapang. Ipinaliwanag ni Yijun na simula nang sumali siya sa kanilang guild, ang tema ay naging pamilya ang una, at hindi niya naisip na mangyayari ito sa ibang lugar. Kaya nais niyang magpatuloy sa pagtulong sa paglaki ng tauhan sa kanyang kwento at sa suporta sa kanilang guild. Nang marinig ito, napagtanto ni Manso na hindi niya iniisip ang kanilang nararamdaman at nagpakabulag-bulagan lamang, iniisip lamang ang kanyang mga problema. Sa pagmumuni-muni dito, sumasang-ayon siya na tanggapin ang kanilang tulong kung sakaling magkaroon siya ng problema muli. Natuwa at nag-alpas ang grupo sa pagbukas ng kanilang pinuno. Tanong ni Yijun kung makakatulong ba siya sa abot ng kanyang makakaya ngayon, at nagbibiro si Manso na lahat sila ay nasa alanganin. Sa ibang sulok ng lungsod, may isang makapangyarihang halimaw na paniki na nagdulot ng galit. Sinusubukan ng mga elite hunters pigilan ito, na pinangungunahan ni Dao Huang. Nag-uutos siya sa kanyang koponan na bumuo ng isang formasayon at maghanda para sa pagsalakay. Gayunpaman, bago nila magawa ang plano, sinapsap ng halimaw ang kalahati nila. Pagkatapos nito, tinawag nito ang isang pagsabog ng apoy mula sa kanyang bibig at isinampal ito patungo kay Dao Huang. Isang tangke ang halos naipit ang atake gamit ang kanyang kalasag. Ang tangke ay si Yisan, isang S-rank na hunter na sumusubok kung okay lang si Dao Huang. Kinumpirma ni Dao Huang na okay lang siya, ngunit sariwa ang mga katawan sa lupa ng mga sundalo mula sa unang at pangalawang piling ng mga elite, habang ang halimaw ay nanatiling may buong kapangyarihan. Ito ay isang boss monster na may pangalang Diablo na may kapangyarihang SS rank. Sa gitna ng pinsalang nakikita ni Dao Huang, humihiling siya kay Heyoja na pagalingin ang mga sundalo, na sadyang ginagawa na niya.
Determinado, hinugot ni Dao Huang ang kanyang espada, handa na isugal ang kanyang buhay laban sa boss monster. Habang naghahanda si Diablo para sa isa pang atake, nagulat sina Dao Huang at Yi San sa tunog ng bolt ng isang mandirigmang pana na pumuputok sa kalangitan. Siya mismo ang Thunder Emperor, na gumamit ng kanyang Thunder Wheel spell upang magbigay ng pinsalang saksak sa monster. Nahatak si Dao Huang pabalik bunga ng pag-atake, ngunit nakilala niya ang kanyang apo, si Heiyuan. Bagaman medyo matalim si Heiyuan, alam niyang palaging susulpot ito upang iligtas ang kanyang lolo. Gayunpaman, itinatanggi ito ni Heiyuan, sinasabing sa katunayan ay para humingi siya ng tulong. Samantala, sa airport, nagtitipon ng isang karamihan ng tao, nag-aabang ng may pagkasabik sa pagdating ng isang tao. Sa paglabas ng taong yon, lahat ay nagsisimula ng kumuha ng litrato at sumisigaw. Ito si Sato, isa sa 12 apostol, kilala bilang ang Diyos ng labanan. Agad matapos maglan, pumunta si Sato para makipagtagpo kay Park at ipahayag ang kanyang pagdating. Ibinunyag niya ang kanyang pagkabigla na agad dumating si Sato. Humihingi ng paumanhin si Sato at nagpakita ng sulat. Ini-explain na galing daw ito sa presidente ng association. Si Park, curious, nagtatanong kung ano ang nilalaman ng sulat at bakit ito ipinadala sa kanya ng association. Ngunit, nagulat siya nang mabasa niya na patay na sina Destroyed at Jaina. Inilantad ni Sato na 2 stars mula sa Asher Sky 13 ay napatay, na wala namang sense sa paningin ni Park. Ang Asher Stars ay ang 13 pinakamataas na rankang na hunters sa mundo, malapit na sa legendary tier, maliban sa mga 12 apostles. Ito ay nag-iwan kay Park ng kaba kung sino ang maaaring pumatay sa kanila. Lalo pang nagulat si Park nang sabihin ni Sato na ang Black Spear ang may sala sa pagpatay. Inamin ni Sato na hindi niya masyadong alam ang grupo, inirerekomenda na baka mas may detalye ang presidente ng association, dahil parehong pangyayari daw ay nangyayari sa buong mundo. Nang marinig ito, napagtanto ni Park na tila sila ang may gawa nito. Ang Black Spear ay isang extremist group ng mga pumapatay na naniniwalang ang mga hindi nagigising na tao ay alipin na dapat maglingkod sa kanila. Inilagay sila ng mga gobyerno sa buong mundo sa kategorya ng teroristang organisasyon at labis na nababahala sa kanilang mga gawain. Ayon kay Sato, pagkatapos ng insidenteng ito, maaaring mas mataas pa ang kanilang klasifikasyon. Mga terorista lang sila, kaya't iniabot na lang ni Sato ang kanyang kamay, nagtataglay ng pagnanasa ng Pangulo ng Asosasyon na gustong magtulungan ang dalawang bansa. Sumang-ayon naman si Park na magtulungan sila. Ipinabasa ni Sato kay Park ang mga dokumento para sa karagdagang detalye tungkol sa insidente. Gayunpaman, sa palagay ni Sato, sobrang maingat ang Pangulo, dahil sa tingin niya ay kayang-kaya niyang talunin ang buong grupo mag-isa. Sumang-ayon si Park, kinikilala ang galing ni Sato bilang isa sa 12 apostol. Matapos magbigay ng mensahe, naalala ni Sato na may ibang taong dapat niyang makausap. Samantala, sa guild, nagdaraos ng salo-salo ang mga miyembro ng pamilya ni Manso. Nagtaas ng baso si Yangshek para sa pagbabalik ni Manso, pagtatapos ng kanyang pagsasanay, at pagdating ni Yijun, kanilang bagong miyembro, sa guild. Binanggit din niya sa pag-angat ang kalusugan ni Manso at ng kanyang anak. Matapos ang pag-angat, kumakain si Yangshek na para bang hayop, kaya naman naguguluhan si Sancho. Kahit na nagtutulungan ng maraming putahe sa kanyang bibig, hindi tumitigil si Yangshek hanggang hindi siya inilayo ni Sancho sa hapag at sinasalo sa lupa. Natutuwa naman ang pamilya ni Manso sa pangyayaring ito, habang tahimik namang kumakain si Yijun sa kanyang pagkain. Matapos mabusog ang lahat, si Yangshek, kahit na ang kanyang tiyan ay pinalaki na parang palobo, ay nag-insist na kumain ng ice cream. Tinanong niya kung may gustong sumama sa kanya at pumayag si Sancho, kahit busog na. Ang asawa at anak ni Manso ay nagtungo na sa kama, iniwan sina Manso at Yijun upang linisin ang mesa. Habang nagtatrabaho sila, binanggit ni Manso na narinig niya si Dao Huang na tinawag si Yijun na kanyang apo, at tinanong kung totoo ito. Tumanggi si Yijun, sinasabi na ito lamang ay idioma na ginagamit ni Dao Huang. Nilantad ni Manso na bumisita si Dao Huang sa ospital, nag-upgrade ng kwarto nila at ng kanyang anak sa VIP, at tinubos lahat ng gastusin. Nag-aalok pa si Dao Huang kay Manso ng bahay, ngunit tumanggi si Manso na tanggapin ito ng libre.
Nagpasya siyang magbalik ng kabutihan sa pamamagitan ng pagpapalaki ng guild, tulad ng inirerekomenda ni Hee-jun. Plano ni Manso na mag-recruit ng bagong miyembro kapag sa wakas ay tuluyang nakabangon na siya. Binigyan siya ng thumbs up ni Hee-jun, nagtataka kung anong klase ng mga pangyayari ang mangyayari sa bagong mga miyembro. Habang patuloy si Hee-jun sa paglilinis, napansin niya ang isang patak ng usok na gumagalaw sa malalayong lugar. Mausisa, inihayag niya ang kanyang sarili mula sa bahay ni Manso at tumalon mula sa apartment gamit ang kanyang thunder. Ang kapangyarihan ng emperador, siya'y nagtataga sa isang malapit na parke, nararamdaman ang kakaibang enerhiya sa hangin. Habang iniisip niya kung ano ito, may nararamdaman siyang papalapit. Agad na itinuon ni Hee-jun ang kanyang pansin at inilabas ang isang malakas na sipa, pinalipad ang attacker. Sumugod muli ang tauhan, lumilikha ng malalim na hukay sa lupa, ngunit maangas na naipagsarado ni Hee-jun ang suntok. Si Sato pala ito, pinupuri ang galing ni Hee-jun, inaamin na inakala niya ay nagkaroon na ng kalawang si Hee-jun pero itinuturing niya itong mas magaling pa ngayon. Magkabilang ngiti silang nagbati, at ibinahagi ni Hee-jun ang tungkol sa kanyang karera sa pagsusulat at ang mga bagay na kanyang ginagawa. Ngunit hindi makapaniwala si Sato na biglang naglaho at naging isang gasgasan na manunulat ang isang bayani ng tao. Inamin ni Sato na inakala niyang agad sasuko si Hee-jun, dahil sa alaala niya, laging walang gana at kontento ang dating si Hee-jun. Ipinaliwanag ni Hee-jun na masaya sa kanya ang pagsusulat at ito ang nagtutulak sa kanya na magpakabuti. Ngunit nararamdaman ni Sato na may kakaiba sa pakiramdam ni Hee-jun. Tumayo siya at nagpaalam, nagulat si Hee-jun sa kung gaano kaagad umalis si Sato. Bumaling si Sato at tiniyak kay Hee-jun na bilang. Hanggat walang laman ang kanyang ulo, magkikita sila muli. Ito ay nangungulit kay Hee-jun. Sa opisina ni Park, tahimik siyang nakatitig sa bintana, malalim ang iniisip tungkol sa kahilingan ng misyon ng 13 star. Alam niyang ang mga nag-iisang kakayahan na makapigil sa Black Spear ay ang 12 apostoles. Ngunit ang problema ay, nakiusap na si Park kay Hee-jun, na tila hindi interesado. Sinubukan ni Park na kumbinsihin si Hee-jun ngunit nabigo. Nag-aalala siya na baka magkaroon ng mabilisang pag-ulan ng kontrol. Lumalaki ang presyon kay Park, lalo na't inanunsyo na ni Hee-jun ang kanyang pagreretiro, na sinasabing malapit nang matapos ang kanyang pananaliksik. Alam ni Park na kaya ni Hee-jun ang misyon kung susubukan niya, ngunit ang isyu ay siya ay magre-retiro. Habang papalapit sa pagkawala ng kanyang kapanatagan, nag-atubiling pumasok ang kanyang assistant sa pinto, naghihintay na mapanatag siya bago pumasok. Kapag nakatagpo na si Park, pumasok na ang assistant at ibinigay sa kanya ang mga bagong inilabas na ranggo ng asosasyon, na nagbigay diin sa pinakamahusay na bag itong mga mangangaso. Binanggit ng assistant na isang mangangaso mula sa kanilang bansa ang nanguna. Bago pa man buksan ang aklat, alam na ni Park na siya si Cho Se-young, ang Demon of the Sword, kilala bilang pinakamahusay na bagong dating. Isang mangangaso sa Korea si Cho Se-young. Isang henyo siya na agad na nakamit ang antas na S-rank matapos niyang magising. Siya rin ay may hawak na isa sa pinakadakilang armas mula pa noong panahon ng Great Gate Era, tinatawag na Dark Moon. 2 tao lamang sa kasaysayan ang nakipagsanlaan sa Dark Moon at nakamit ang ranggong alamat. Excited si Park sa ideya na magiging ranggong alamat si Cho Se-young, dahil dadagdagan nito ang Korea ng 2 ranggong mandarayuma at gagawin itong pinakamataas na ranggong bansa sa buong mundo. Kumukutya siya na maging pangulo ng pinakamataas na asosasyon at ipamamalas ito sa harap ng pangulo ng India. Habang nagtatawa ng maligalig si Park, nagiging hindi komportable ang kanyang assistant. Patuloy si Park sa kanyang pagkukuda, sinasabing sa pagkakaroon niya ng pangulo, ipapakita niya kay Hee-jun kung paano lumipas ng walang kabigatan. Habang sinasabi niya ito, biglang dumating si Hee-jun sa kwarto, na nagtatakot kay Park ng husto. Sa masamang ngiti, sinasabihan si Park ni Hee-jun na huwag patigilang magsalita, ngunit agad itong humingi ng paumanhin, natatakot. Itinanong niya kay Hee-jun kung ano ang ginagawa nito roon. Habang sila'y nag-uusap, nasa labas ng gusali ang espadang demonyo, si Cho Se-young. Sinasalita siya ng kanyang taibak, ang Dark Moon, na nagpapaalala sa kanya na siya ay may antas na S-rank na at kung nais niyang maging tunay na mandirigmang alamat. Kailangan niyang magpalakas. Samantalang naglalakad sina Park at Hee-jun palabas ng gusali,
Tahimik na sinasamahan sila ni Cha Seyong. Na-shock si Dark Moon, nararamdaman ang labis na lakas na nanggagaling kay Yijun, at binibigyang babala si Cha Seyong na isang halimaw itong hindi dapat kaharipan. Gayunpaman, hindi naman nararamdaman ni Cha Seyong ang kahit anong kakaiba kay Yijun at siya'y nalilito. Kahit paman ganyan, pinagtitiwalaan niya ang hatol ni Dark Moon, alam niyang hindi nagkakamali ang espada dati pa. Determinado si Cha Seyong na magpalakas kaya't napagpasyahan niyang lapitan si Yijun. Pinapaalalahanan siya ni Dark Moon na mag-isip ng mabuti bago kumilos, ngunit binaliwala ito ni Cha Seyong. Lumapit siya kay Yijun at inilapit ang kanyang espada sa likod nito, hamon sa isang laban.